Mr. Silent Channel. Kabanata 1141 hanggang 1150. Zile B. Mingshan. Good boy, may chance ka talaga, mas sigurado si Bei Mingshan sa pagkakataong ito na may kinalaman kay Kung ang pagkamatay ni Bei Shihui. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling masaktan ni Gu Feifei ang tatlong pangunahing pamilya sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao, at si Hong Dali ay mas makapangyarihan kaysa sa Bei Yuanqing. May limitasyon kung gaano kakataas. Kung tungkol sa mga taong maaaring ipadala ng pamilya Hong upang protektahan si Hong Dali, sila ay nasa pinakamahusay na kapantay ng Bei Shihui. Hindi kalabisan na sabihin na kung determinado si Bei Shihui na tumakas, walang makakapigil sa kanya. Ngunit namatay siya, tahimik, at hindi na makontak. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay nagpapakita na ang isang tao na mas malakas kaysa sa kanya ay tiyak na kumilos. At ang pinili na ito, si Kung, ay talagang naglaro ng isang mapagpasyang kadahilanan dito. Ito ay talagang hindi niya kasalanan. Pagkatapos ng lahat, kahit na gusto niyang masira ang kalangitan, hindi niya akalain na si Bei Shihui ay talagang nolipol ng sistema. Halika ulit. Ang nakaraang pag-atake ni Bei Shihui ay gumamit lamang ng halos 30% ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ito rin ang pamilyang Bei. Ang ulo ng pamilya ay likas na walang kapantay sa lakas kay Bei Yuanqing. Sa pagkakataong ito, nagamit na ni Bei Mingshan ang halos 50% ng kanyang lakas. Wow! Na pinagsama sa Purple Thunder Soul Stone, ang 50% na lakas ni Bei Mingshan ay nakilala na ang kanyang bilis ay pinalaki. Sa isang iglap, isa na lamang siyang anino, at isang lilang sinag lamang ang makikita sa field. Ang mga ilaw at anino ay sumugod sa kaliwat kanan na parang kidlat, at pagkatapos, sa loob lamang ng 2 o 3 segundo, nagkaroon ng malakas na boom, at ang buong katawan ni Sora ay diretsyong sumabog sa langit ng napakalakas, na sinundan ng isang mahinang tunog ng bang bang bang. Lumabas na si Kung na may napakalaking kalamangan laban kay Bei Yuanqing noon, ay natalo hanggang sa puntong hindi na siya makalaban. Anak, masyado kang bata, mamatay ka na lang. Desidido si Bei Mingshan na pumatay ng mga tao sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, si Bei Shihui ay hindi mock-contact. Sa teknolohiya ng kanilang maharlikang pamilya ng Shenglong, hinding-hindi magkakaroon ng halos isang paliwanag lamang para sa pagkakamali at hindi pag-contact. Patay na yan. Kaya't hindi alintana kung ang pumatay ay si Kung o hindi, si Bei Mingshan ay may intensyong pumatay. Kailangan niyang pumatay ng tao ngayon para mailabas ang kanyang galit. Hindi mahalaga kung sino ang taong iyon. Kung ang baril na tumama sa kanya ay puno, maaari lamang magkaroon ng isang dulo, at iyon ay kamatayan. Hindi maganda. Kung tutuusin, ang lakas ni Kung ay mas mababa kaysa kay Bei Mingshan. Matapos salakayin ni Bei Mingshan sa pagkakataong ito, umagos ang dugo sa kanyang dibdib. Sa oras na ito, nararamdaman na niya ang kapangyarihan ni Bei Mingshan. Kaagad, wala na siyang anumang reserbasyon, at direktang ginamit ang kanyang kakayahan upang pindutin ang ilalim ng kahon. Mata ni Lun Hui, Summon of Nothingness. Hanapin ang tamang sandali at si Kung Zin ay nakatakas mula sa hanay ng pag-atake ni Bei Mingshan. Kasunod ng kanyang tunog, ang buong katawan ni Sora ay nabalot ng itim na daloy ng hangin ng kawalan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang buong katawan ay naging itim na hangin, at pagkatapos ay dahan-dahan, muling namuo si Sora bilang isang tao. Maliliit na trick. Napakalakas ni Bei Mingshan. Hindi natakot si Yiren at nagpatuloy sa paghampas. Ang lilang kulog at kidlat ay gamulong ng marahas at tumungo sa kalangitan. Shi! Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang lilang kidlat ay talagang dumaan sa katawan ni Sora sa pagkakataong ito, nang hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala kay Sora. Ito ay lubhang kakaiba. Oportunidad. Si Sora ay naging isang katawan ng kawalan. Sinasamantala ang pagkatulala ni Bei Mingshan. Sinuntok. Bilang karagdagan sa lilang kulog at kidlat, ang kanyang suntok ay may kasamang patong na itim na enerhiya. Sobrang nakakatakot. Humph, naging kawalan ang katawan mo. Mabilis na natauhan si Bei Mingshan at naglabas ng makapal na power grid shield. Ang walang laman na itim na ambon na kulog at kidlat ay tumama sa power grid shield, at isang, chi-chi, na tunog ang tumunog, at hindi nagtagal ay nag-evaporate ang lahat. Malinaw, bilang pinuno ng pamilyang Bei, ang lakas ni Bei Mingshan ay talagang hindi isang bagay na madaling makakalaban ni Sora ngayon, at ito ay 50% lamang ng kanyang lakas. Napakalakas talaga. Nabigo si Kung natamaan ang target, at agad na sumabog ang kanyang katawan. Ang kanyang mga katangian ay halatang doble kaysa dati, at pinuntahan niya si Bei Mingshan. Bilang napili, talagang makapangyarihan si Kung. At least sa lakas na ipinakita niya sa ngayon, kaya na niyang labanan si Bei Mingshan. Anak, napakabata mo pa. Ngumisi si Bei Mingshan, ang kanyang katawan ay muling naging daloy ng liwanag, umabot sa itaas ni Sora, at sinuntok siya pababa. Boom! Si Kung, na naging walang laman na katawan, ay itinapon ng mahigit 30 metro ang layo ng suntok ni Bei Mingshan. Sa dagandong, isang malaking puno ang direktang natamaan sa kanya. Ubo-ubo-ubo. 2 beses na marahas na umubo si Kung.
Sa pagkakataong ito ay tumigil na siya sa pagpapakita at tumalikod at tumakbo palayo. Habang tumatakbo, pinunasan ni Kung ang gilid ng kanyang bibig at palihim na sinabing, maaari niya talagang baliwalain ang katawan ng kawalan. Hindi niya kayang lumaban ng direkta. Mas mabuting mauna na. Malaki ang epekto ng katawan ng kawalan ni Kung. Sa madaling salita, maaari siyang maging isang bola ng itim na enerhiya, at ang mga ordinaryong pisikal na pag-atake o kakayahan ay walang epekto sa kanya. Sa ganoong kakayahan, halos hindi na siya magagapi, ngunit nagulat siya nang matamaan ni Bei Mingxian ang kanyang katawan. Sa kabaligtaran, si Sora ay nasugatan, at ito ay napakaseryoso. Gusto mong tumakbo. Pumunta ka sa bahay ng Bei ko para i-provoke ako tapos gusto mo pang tumakbo. Ngumisi si Bei Mingxian, nagpatawag ng dalawang purple electric snake, tinapakan ng mga ito, agad na bumangon sa hangin, at naglayas. Nakatakas ang dalawa at naghabulan, at sa isang iglap ay nakalayo na. Isang grupo ng mga gwardya mula sa pamilyang Bei ang bumulalas, muling bumuti ang lakas ng Panginoon. Ang mga Purple Thunder Snake ay naging hugis ahas at maaaring lumipad sa kalangitan. Tunay na makapangyarihan sila, gaya ng inaasahan. Isa itong high-level Soul Stone. Oo, sa pagkakataong ito, patay na ang Kung na iyon. Talagang makapangyarihan ang Bei Mingxian na ito, naisip ni Kung habang tumatakbo palayo, mukhang hindi sapat ang lakas ko, ako lang ang pinuno ng pamilyang Bei. Maaari mo akong talunin hanggang sa hindi mo na kayang lumaban. Kapag nakapasok na ako sa Sheriff Field, tiyak na mamamatay ako. Kailangan kong makahanap ng lugar na mabilis na mapagtatagwan at magpatuloy sa pagsasanay. Nang maisip niya ito, hindi niya alam nang may nakita siyang napakalaking manor sa harapan niya. Saan ito? Sa madaling salita, ang pinakamahalagang bagay ay iwasan muna ang paghahanap ni Bei Mingxian. Sa pag-iisip nito, agad na nabawi ni Kung ang kanyang pisikal na anyo at direktang nagtago. Pagkatapos ay nag-condensed siya ng bola ng itim na enerhiya at nagpatuloy na tumakbo pasulong. Ito ay isang kasanayan sa pagtakas na natutunan niya pagkatapos makipaglaban sa hindi mabilang na beses. Kapag nakita ng mga ordinaryong tao ang kanyang walang laman na katawan, sa sandaling mawala ang kanyang kalaban at magsimulang tumakas, ang kalaban ay hindi malay na hahabulin sa direksyon kung saan lumilitaw ang itim na ambon. Sa oras na ito, kung makakahanap siya ng isang lugar upang itago ang kanyang sarili, ang pagkakataon na maalis ang kaaway ay napakataas hindi bababa sa hindi siya nabigo sa ngayon. Oo naman, ang oras na ito ay walang pagbubukod. Sa kanyang galit, hindi inakala ni Bei Mingxian na gagawa si Kung ng ganoong plano para takasan si Chen Kang ng palihim. Tinapakan niya ang Purple Electric Snake at humabol sa direksyon ng itim na ambon. Ha! Sa wakas nakatakas. Huminga ng malalim si Kung. Sa orihinal, pumunta siya sa bahay ni Bei ngayon na may intensyon na makahanap ng ilang malalakas na tao na hamanin siya at sanayin ang kanyang sarili. Si Bei Mingxian, ang pinuno ng pamilya, ay malinaw na wala sa saklaw ng kanyang pagsasaalang-alang. Ngunit hindi ko alam kung bakit, walang pinipiling pumatay si Bei Mingxian sa sandaling lumitaw siya, na ikanalito ni Kung. Maaaring patay na talaga ang Bei Shihui na sinasabi niya. Kumunot ang noo ni Kung at sinabing, pero ano naman ang kinalaman niyan sa akin? Inatake niya talaga ako nung nagkita kami. Ha, ayos lang, pressure lang. Kung may motivation ako, mag-e-ensayo ako ng husto ng ilang araw tapos ay settle ko na ang score sa iyo. Sa pag-iisip nito, sumunod si Kung sa kanto at palihim na naglakad patungo sa loob ng malaking patio. Ha! Nakatakas ka talaga. Tinapakan ni Bei Mingxian ang dalawang ahas, tiningnan ang unti-unting humihinang itim na enerhiya sa ibaba, at bamantong hininga, itong napiling ito ay may kakayahan, at talagang pinilit niya akong gamitin ng cultivation plane. Matatalo mo siya sa isang galaw lang, hindi nakakagulat na maglalakas loob kang pumunta sa aking pamilyang Bei para pukawin ako. Ngunit iyon lang ang lahat. Makikipag-ayos na ako sa kanya sa hinaharap. Si Bei Mingxian, bilang pinuno ng pamilyang Bei, ay natural na hindi nagpapakita ng magandang palabas. Sa orihinal, sapat na ang lakas ni Kung para hamunin siya, ngunit pinagkadalubhasaan ni Bei Mingxian ang malalaking mapagkukunan, at nagpraktis ng iba't ibang mga diskarte upang makayanin ang iba't ibang mga emerhensya. Oo naman, sa sandaling ginamit ni Kung ang katawan ng kawalan ngayon, ginamit ni Bei Mingxian ang paglipat na Bibo Chi condensation mula sa cultivation plane. Ang pinakamahalagang epekto ng hanay ng mga kasanayang ito ay ang pag-atake nito sa mga incorporeal na kaaway. Pagkatapos ng lahat ng bagay sa universo ay nagtutulungan, at maaaring walang ganap na hindi magagapi na mga kasanayan sa Kung Fu. Oo naman, sa sandaling ginamit ni Bei Mingxian ang Bibo Ning Qigong, agad na natalo si Kung at tumakas. Lumipad si Song sa napakalaking manor na ito na parang bug zone ng hangin, naghahanap ng angkop na lugar upang makapagpagaling. Napakalaki ng manor, na may nagtataas ang mga puno sa lahat ng dako. Paminsan-minsan, ang ilang mga kabataan ay naglalakad sa paligid ng manor, tinatalakay ang kanilang mga opinyon sa martial arts. Anong klaseng manor ito? Sumimangot si Kung, mukhang hindi maliit ang sukat, at sa locus yung ito, maaaring ito ba ang manor ng pamilyang Hong?
Dahil dito, hindi na siya nakalayo nang makarinig siya ng isang maselang boses, basta holiday. Pagod na pagod talaga ako nitong mga araw na ito. Hehe, lahat ng tao ay may natamo sa mga araw na ito, tama. Bumangon siya at palihim na tumingin sa labas. Isang grupo iyon ng mga kabataan, mga 20 higit pa, na may 5 babae sa gitna. Ang nasa gitna ay mukhang 17 o 18 taong gulang, napakasigla at maganda, may ngiti sa mukha at nakasuot ng mapusyaw na asul na damit. Bagamat sa mainit at maaraw na tagsibol na ito, may ilang puting kristal ng yelo na dahan-daang nakapalibot sa kanya, na medyo maganda. Sa kaliwang bahagi ng batang babae ay isang magandang nakatatandang kapatid na babae, na mukhang 22 o 3 taong gulang, na may mahabang buhok na parang talon. Ang kanyang mga mata ay palaging humahanga sa mga tao sa kanyang kahinahunan, at mayroong isang napaka-expressive na hitsura sa kanyang mukha. Ang isang malumanay na ngiti, na tinitingnan lamang ito mula sa malayo, ay makakalimutan ng mga tao ang lahat ng kanilang mga alalahanin. Ang pangatlong babae ay isang batang babae na may asul na twin tails. Wala siyang ekspresyon. Nagbabasa siya ng libro habang naglalakad. Habang nagbabasa, hindi niya nakalimutang gumamit ng microcomputer para gayahin ang high-end technological analysis sa itaas. Ang nasa dulong kanan ay isang batang babae na nakasuot ng puting windbreaker, na may pilak na buhok at isang mahabang espada sa kanyang baywang. Mas mukha siyang eskrimador. Ang ikalimang tao ay nakasuot ng itim na katad na Amerikana, na nag-highlight sa kanyang halos malademonyong figure. Kaakibat ng malaanghel niyang mukha, siguradong bumilis ang tibok ng puso ng sinumang tumingin sa kanya. Ito lang ang pinakakilala sa mga taong ito. Ang mga tao sa kanilang paligid ay may kanya-kanyang katangian at napaka-weird ng itsura. Kabanata 1142 Kakayahang paggising. Sino ang mga taong ito? Na-curious si Kung. Sa pangkalahatan, ang hitsura ng isang babae ay kadalasang direktang proporsyonal sa kanyang pagkakakilanlan o pagkakakilanlan ng kanyang lalaki, lalo na sa isang lugar tulad ng planetang tahanan ng maharlikang pamilya ng Star World. Bilang napili ni Kung, labis siyang nagulat nang makita ang mga taong ito, na lalong nagpatunay sa kanyang lumalaking kuryusidad tungkol sa grupong ito ng mga tao. At malinaw naman, ang mga taong ito ay mga alipors at asawa ni Hong Dali. Mabilis na umunlad ang pangunawa ni Jingxun nitong mga nakaraang araw. Siya ay talagang isang henyong babae. Ngumiti si Li Nianwei at hinawakan ang braso ni Tang Moxon habang naglalakad, tingnan mo itong mga elemento ng yelo, nagiging mas madali silang kontrolin. Nianwei sister, hindi kayo pareho, niyugyug ni Tang Moxon ang braso ni Li Nianwei at sinabing, mas magaling ka sa akin. Kaya mo nang kontrolin ang iba't ibang metal. Hindi biro ang ganoong kapangyarihan. Okay lang, ngumiti si Li Nianwei, lahat ng tao ay gumawa ng maraming pagunlad, ngunit ang nakalipas na 2 araw ay misteryoso. Sa tingin ko ito ay isang sorpresa para sa young master. Natural yun, kulubot ni Tang Moxon ang kanyang cute na maliit na ilong. Kapag nakita niya ulit siya, magugulat siya. Isang grupo ng mga tao ang naglalakad at nag-uusap ng ganito. Pagkaraan ng ilang sandali sa paglalakad, biglang huminto si Ling Xiaoyi, at pagkatapos ay sumugod sa bakanteng posisyon at mahinang ulong, lumabas ka. Kanina mo pa kami sinusundan, anong problema mo? Natuklasan. Walang kamalay-malay na gustong tumakas ni Kung, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, dahil hindi ito ang bahay ni Bei, natural na hindi niya kailangang mag-alala na may masamang intensyon ang kabilang partido. Agad siyang lumabas mula sa sulok, tumingin kay Tang Moxon at iba pa, at nagtanong, ikaw paano mo ako nahanap? Ha? Sino itong binata? Mukhang hindi siya galing sa pamilyang Hong. Si Tang Moxon ay tumingin kay Kung nang may pagtataka at nagtanong, sino ka? Hindi ka ba mula sa pamilyang Hong? My name is Kung. The Chosen One. Mahinahong sinabi ni Kung, ito ang pamilyang Hong. Ang pamilyang Hong ay kasing sikat ng pamilyang Bei. Tama. Hindi ito kasing sikat ng pamilyang Bei. Mas maganda ito kaysa sa pamilyang Bei. Ngumiti si Tang Moxon at pagkatapos ay nagtanong, ang pinili, ano iyon? Identidad lang yan. Matapos tingnan ito, tumingin siya kay Ling Xiaoyi at sinabing, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, paano mo ako nahanap? Hindi katakataka na labis na nag-aalala si Kung sa bagay na ito. Itinago niya ito sa isang blind corner noon. Isa pang mahalagang dahilan ay mayroon siyang lihim na pamamaraan. Mga katangian ng isang nilalang na may ganap na kontrol sa lahat ng bagay sa labas ng sarili nitong katawan. Sa madaling salita, imposibleng makita siya maliban kung nakikita mo siya sa sarili mong mga mata. Ngunit ngayon lang, direktang sinabi ni Ling Xiaoyi na narito siya. Medyo hindi pangkaraniwan ang bagay na ito, kaya kinailangan ni Kung nalinawin ito, upang hindi makaranas ng malaking pagkalugi sa hinaharap dahil masyado siyang kumpiyansa sa lihim na pamamaraang ito. Ito ay talagang napakasimple. Nakangiting ipinaliwanag sa kanya ni Ling Xiaoyi, ako ay gumagamit ng kakayahan ng Heart Soul Stone, ngunit ang aking kakayahan ay nagising at nararamdaman ko ang puso ng lahat ng nasa malapit. Nagising ang kakayahang. Ang kakayahan ng Soul Stone ni Ling Xiaoyi ay talagang nagising. Tiyak na, kahit si Kung ay nagulat, paggising ng mga kakayahan. Naabot mo na ba ang antas ng paggising ng mga kakayahan?
Sa pangkalahatan, ang mga matagumpay na makakapaggising ng mga kakayahan ay mga henyo. Sino ka? Isang pangunahing disipulo ng pamilyang Hong. Ako, ang pangalan ko ay Ling Xiaoyi. Ngumiti si Ling Xiaoyi at umiling, siya ang numero 1 disipulo ng Young Master na si Hong Dali. Ngunit Mr. Kong, tila ba naabot na natin ang ganitong antas ng paggising? Napukaw mo ang iyong mga kakayahan. Pagkatapos niyang sabihin ito, nagkatinginan si Tang Moxon at ang iba pa at sabay na tumango. Ngumiti si Tang Moxon at sinabing, hindi ito malaking bagay. Pakiramdam ko ay napakasimple pa rin ito. Pinitik niya ang kanyang mga daliri habang nagsasalita, at kaagad, ilang maliliit na kristal ng yelo ang namuo sa paligid niya, at sa paligid ni Kong, may mas marami pang ice crystal. May ilang maliliit na snowflake na malumanay na lumilipad. Sabi mo nagising mo na lahat ng kakayahan mo. Gulat na gulat si Sora this time. Hindi gaanong naramdaman ni Tang Moxon at ng iba pa ang pagmulat ng kanilang mga kakayahan dahil hindi pa sila nagtagal dito. Kahit nagising na sila, hindi nila ito sineryoso. Iniisip na lang nila na improvement na ito sa sarili nilang lakas, kaya hindi na rin sila nagtatanong sa mga mentor nila. Ngunit bilang pinili, naiintindihan ni Kung na kapag nagising ang kanyang kakayahan, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Ito ay tiyak na hindi lamang isang bagay ng ilang dosenang porsyentong pagpapabuti, ngunit hindi bababa sa ilang daang porsyento. Oo, nagtatakang tanong ni Tang Moxon, ano ang problema? Napakalakas ba ng kakayahan na nagising? Kung may alam ka, sabihin sa amin. Miss Zinkson, inalog-alog ni Liang ang kanyang daliri kay Kong, biglang nagbago ang ekspresyon ni Kong, at si Liang pagkatapos ay mahina niyang sinabi, mukhang nasugatan siya. Tinulungan ko lang siyang pigilan ang pagdurugo. Paano kung maghanap tayo ng lugar kung saan walang makakausap? Maraming tao dito. Oh, okay, nakangiting tumango si Tang Moxon. Tumango, hindi ko masyadong pinansin, kaya palitan natin ang lugar at mag-usap. Ito. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Kung, at sa wakas ay tumango, okay, sa kasong ito, may gagawin ako para sa iyo. Agad na naglakad ang lahat patungo sa martial arts arena sa Hong Family Manor. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa dulo ng field at naupo ang lahat. Ang Hong Family Martial Arts Arena ay matatagpuan sa hilagang silangan na sulok ng manor, na sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang 400,000 square meters. Ang lupa ay ganap na asphaltado na may pinakamahirap na obsidian granite. Kasama ng attribute compression force field ng Shenglong planeta, kahit paano ka magsanay dito, sa aktwal na labanan, determinado kaming hindi magdulot ng anumang pinsala. Nang dumating dito si Tang Moxon at ang iba pa, marami ng Hong family disciples na nagsasanay. Nang dumating si Tang Moxon at ang iba pa, ang lahat ng mga disipulo na nagsasanay ay tumingin sa gilid na ito at bumulong, mabilis. Tingnan mo, ang mga natalo ni Hong Dali. Ano ang ginagawa nila dito? Gusto mo bang magsanay? Ano ang magandang tungkol sa isang grupo ng mga natalo? Kumbaga, pambabula lang sa amo at yakapin. Talaga, gusto mo bang sabihin sa kanila? Hindi lahat ay maaaring pumunta dito. Sa tingin ko, pumunta tayo at tingnan. Hindi nagtagal, ilang mga alagad ng pamilyang Hong ang dumating na may panunuya. Nang makita niya si Tang Moxon at ang iba pa, unang bumungad sa kanyang mukha ang isang inggit at paninibugho, at pagkatapos ay sinabi niya sa malamig at mayabang na boses, sino ang nagpapahintulot sa inyo na pumunta dito? Alam mo ba kung saan ang lugar na ito? Ito ay isang martial arts training ground na eksklusibo para sa mga direktang disipulo ng pamilya Hong. Kayong mga talunan ay walang karapatang pumunta rito. Oo, huli na para bumalik sa kama, kung hindi, ayon sa mga regulasyon, maki-kick out ka kapag pumasok ka sa martial arts arena ng walang pahintulot. Tumingin sa paligid si Tang Moxon at ang iba pa. Halatang nagulat ang mga ekspresyon ng mukha nila. Mayroon bang ganoong tuntunin sa isang mahirap na lugar? At sinabi mong itataboy mo ang iyong sarili at ang iba. Pero mas nagulat si Kung nang marinig niya ang mga katagang ito. Nagtataka siyang napatingin kay Tang Moxon at sa iba pa, at ang tanging naiisip niya ay ang sinabi ng disipulo ng pamilyang Hong ngayon ang makapangyarihang mga lalaking ito na may mga nagising na kakayahan ay maaaring maging mga alipin ni Hong Dali. Iyong Hong Dali na sumuko sa kanya at nanatili sa lupa, tumangging makipaglaban sa kanya. Medyo hindi kumbinsido si Kung noong una, pero okay lang na huwag maniwala, ang pamilyang Hong, Hong Dali, at ang mula sa Yanyang planet ay Hong Dali din. Ito ay tiyak na hindi kasing simple ng pagkakaroon ng parehong pangalan. Ito ay tiyak na ang parehong tao. Ngunit ang Hong Dali na iyon ay napakalakas na bastard. Ngayon ay naalala rin ni Sora na nakita niya talaga ang video ni na Hong Dali at Bei Yuanqing na naglalaro sa isa't isa noon. May mga taong ito nga sa larawan, ngunit hindi niya naisip iyon dahil nagulat siya sa lakas ng mga ito. Ngayon tingnan mo. Halika, napakalakas ng kanyang mga nasasakupan, kaya ang lakas ni Hong Dali. Si Hong Dali kaya ang nanloko. Sabi ni Kung sa sarili. Ngunit sa oras na ito, sumuko si Tang Moxon, maaari ka bang magsalita? Ano ang mali sa pagpunta namin dito? Kami ay mga makapangyarihang tao, at kami ay miyembro din ng pamilyang Hong, bakit hindi kami pumunta? Yung mga Hong nanunuya ang batang lalaki sa pamilya, hoy, anong nangyayari, may balak ka bang pumasok?
Ayos lang, Terra, hilingin kong subukan mo kung ano ang kaya mo. Wanjia, sabi ng isa pang lalaking nakatayo sa tabi niya sa oras na ito. Isang disipulo ng pamilyang Hong ang tumingin kay Tang Moxon at sa iba pa at nakangiting nagsabi, nasa ikalawang antas ka na rin ng Star Territory ngayon. Sa lakas na ito, binubuli mo ang ilang natatalo. Hindi ba't sobra na? Ang second level ng Star Territory, to be honest, sa mundo nila medyo maganda talaga ang edad niya. Oo naman, nang marinig ito ni Hong Wanjia, medyo proud ang ekspresyon niya. Sa katunayan, normal lang para sa mga anak ng pamilyang Hong na pumunta sa larangan ng martial arts para magsanay. Kahit na ang isang tao ay pumunta dito kasama ang kanyang personal na kasama, kadalasan ang lahat ay pumikit at hindi masyadong sineseryoso. Napakalaking larangan ng martial arts, napakaraming daan-daang tao ang hindi man lang ganoon kalaki. Ngunit sa pagkakataong ito sila ay dumating upang guluhin si Tang Moxon. Ang tunay na dahilan ay dahil sa selos nagseselos sila na ang padre de pamilya, si Hong Xingyu, at ang may bahay na si Hua Yaling, ay masyadong mabait kay Hong Dali. Bakit pareho silang inapo ng pamilya Hong, pero sobrang inggit sila sa isa't isa? Si Hong Dali ay sobrang nagpapalayaw sa kanyang sarili. Kaya sa tuwing nakikita nila si Hong Dali, wala silang sinasabi sa labas, ngunit palihim silang lahat ay labis na nagseselos. Kalimutan ito sa mga normal na panahon, ngayon ang padre de pamilya, si Hong Xingyu, ay nagsasanay sa pag-iisa, at ang ginang na si Hua Yaling, ay sinasabing wala sa asyenda nitong nakaraang 2 araw. Kung hindi natin sasamantalahin ang ganitong magandang pagkakataon para ipahayag ang masamang galit sa ating mga puso, hindi ba mawawala ng saysay ang ating buhay? Oh, may sense ang sinabi mo. Bagamat hindi siya nang ahas na hawakan si Hong Dali, masarap pa rin sa pakiramdam na turuan ng leksyon si Hong Dali. Si Hong Wanjia ay humakbang pasulong, na may mapang asar ng ngiti sa kanyang mga labi, at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang kaliwang kamay at nagsabi, bueno, hindi kita ipapahiya. Bibigyan kita ng isang kamay. Kung kaya mo akong talunin, hahayaan kitang makapasa. Kung hindi mo ako matatalo, wala kang magagawa. Nang marinig ang kanyang magiting na salita, biglang natuwa ang lahat sa kanyang paligid. Naghiyawan ang lahat, Brother Wanjia, maganda ang takbo mo, napaka-dominant mo. Oo, ganito kagwapo. Karapat-dapat kang maging Kuya Wanjia, Terra na. Hindi mo lang kailangang ibigay ang isang kamay, sa tingin ko Wanjia kaya ko silang sipain ng 2 kamay lang at sipain hanggang sa umihi sila. Nagkatinginan si Tang Moxon at ang iba pa, anong klaseng gulo ang gagawin nitong Hong Wanjia? Ang gulo sa sirang martial arts arena. Kabanata 1143 umalis ka rito. Mauuna na ako, nakangiting lumakad ang demonyong may dugo at tumayo sa harap ni Hong Wanjia, paano ka mabibilang na panalo? Iniunat ni Hong Wanjia ang kanyang mga paa at gumuhit ng bilog sa lupa, pagkatapos ay tumayo at sinabing, hayaan mo akong lumabas sa bilog. Kahit na manalo ka, syempre, napakahalaga ng oras ko, 1 minuto lang ang ibibigay ko sa iyo. Oh, okay. Tumango ang dugong demonyo, pagkatapos ay ikinuyom ang kanyang kamao at sinabing, magsimula na tayo. Siya ay isang praktikal na tao, ang uri na hindi gaanong nagsasalita at gumagawa ng mas maraming bagay. Pagkatapos ay nakita ko ang dugong demonyo na humakbang pasulong at sinipa siya ng parang kidlat. Pagkatapos ay si Hong Wanjia ay direktang sinipa niya, napaatras ng 2 hakbang at umalis sa bilog. 3 segundo. Si Tang Moxon ay nasa panig na responsable para sa timing, Blood Brother Yao, mas mabuting maging prangka ka. Well, lagi akong tamad na mag-aksaya ng oras. Nagkibit balikat ang dugong demonyo, papasok muna ako, at ikaw na ang bahala sa susunod. Sabi niya, naglalakad sa loob. Si Hong Wanjia ay pinalayas sa bilog nang makilala niya ito. Ang kanyang mukha ay naging pula at puti, at ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Nagulat din ang lahat, hindi ba? Nakilala ko lang si Wanjia ng ganito. Si Kuya ay pinalayas sa bilog. Tiyak na gumamit siya ng ilang panlilinlang upang umatake ng hindi kumusta. Napakasama. Oo, paano siya tatawagan ni Kuya Wanjia ng ganoon kabilis? Mukhang ngayon lang kita minamaliit. Hindi nang ahas si Hong Wanjia na palakihin sa pagkakataong ito, halika, gagamitin ko na ang aking tunay na kakayahan sa pagkakataong ito. Sabi niya at umayos. Huwag maglakas loob na hayaan ang kabilang partido na humawak ng kamay. Okay, bilang pangalawang in command sa ilalim ng Young Master, humakbang si Liang at sinabi, sa pagkakataong ito ay pupunta ako at susubukan ka. Sa oras na ito, ang kilusan dito ay nakaalarma na sa maraming tao sa larangan na nagsasanay noon. Ang mga alagad ng pamilya Hong ay pawang pupunta rito. Para sa 1 oras, 12-12 ng mga tao ang nagtipon sa paligid. Panuuri ng 2 panig na naglalaro ng clearance game dito. Ngayong may mga nanunood, hindi nang ahas si Hong Wanjia na maging pabaya. Kung tutusin, hindi maganda sa mukha niya kapag natalo na naman siya. Sa pagkakataong ito ay seryoso na talaga siya, halika, Young Master, hayaan mo akong magseryoso. Siguradong hindi ka makakapantay sa akin. Oh, sabi ni Liang, pagkatapos ay lumakad pasulong.
Biglang naramdaman ni Hong Wanjia ang pag-ikot ng dugo sa kanyang katawan, sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso, at nakaramdam siya ng pagkahilo sa isang kisap mata. Nang matauhan siya, wala na siya sa bilog. Ano ang nangyayari? Anong nangyari ngayon lang? Kinakabahan ba ako? Imposible. Pinag-uusapan ito ng mga nanunood sa paligid, anong nangyari ngayon lang? Bakit walang nagawa si Kuya Wanjia? Oo, nakita ko na biglang namutla ang mukha ni Kuya Wanjia kanina, tapos namula ulit. Kuya Wanjia, dapat is there something wrong? Hindi ito dapat posible. Wala ni isa sa amin na miyembro ng pamilyang Hong ang nakainom ng health elixir, kaya paano kami madaling magkasakit? Napangisi si Tang Moxon. Matapos gisingin ni Liang ang kanyang kakayahan, makokontrol niya hindi lamang ang sarili niyang dugo, kundi pati na rin ang dugo ng ibang tao, kaya normal lang para kay Hong Wanjia na biglang mahilaw ng ganito. Sa madaling salita, walang sapat na supply ng dugo sa utak. Kulang sa oxygen. Hindi ito binibilang ngayon lang. Sumigaw si Hong Wanjia, bigla akong hindi tama. Nang matapos siyang magsalita sa pagkakataong ito, tumayo si Levi sa harapan niya. Iba ang pakiramdam ngayon ni Levi kumpara sa dati. Sa oras na ito, ang hugis ng kanyang katawan ay hindi naiiba sa normal na tao. Ngunit ang pagkakaiba ay, ang kanyang balat ay may kakaibang light gray na kulay. At ang lahat ng mga kalamnan sa kanyang katawan ay nagbigay sa mga tao ng napakahigpit na pakiramdam. Umalis ka dito. Dahan-daang itinaas ni Levi's ang kanyang kamao. Ano ang sinabi niya? Umalis ka na dito. Galit na galit si Hong Wanjia. Gagamitin na sana niya ang kanyang lakas para turuan ng leksyon ang mayabang na lalaki sa kanyang harapan, at sa kanya nakitang parang kidlat ang kamao ng kalaban na papalapit sa kanya. Inaaway ako. Alam mo ba na ang Soul Stone na pinagsama ko ay isang Power Soul Stone? Kahit na mayroong field ng attribute compression, wala akong problema sa pagbubuhat ng isang bagay na tumitimbang ng ilang tonelada. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling bumangga ang kanyang kamao sa kamao ng kalaban, nagkaroon ng biglaang pagsabog ng nakakatakot na kapangyarihan, isang boom na tunog, at pagkatapos ay natangay si Hong Wanjia ng mahigit 10 metro ang layo ng. Ang boring. Pagkaraang suntukin si Hong Wanjia, lumingon si Levi kay Tang Moxon at sa iba pa, at nakangiting sinabi, sige, pasok na tayo, at nanguna sa paglalakad papunta sa martial arts arena. Sa pagharap sa malakas na lalaki na nagpatamba kay Hong Wanjia ng mahigit 10 metro sa isang suntok, lahat ay walang malay na nagbigay sa kanya ng paraan, at walang nang ahas na pigilan siya. Di nagtagal, pagkaalis ni Tang Moxon at ng iba pa, lahat ay nagulat sa pagkakataong ito. Oh my God, di ba? Napabuga ng hangin si Hong Wanjia sa isang suntok. Malakas na tao yun sa ikalawang antas ng Star Territory, at makapangyarihan pa rin siya. Kung ang pinagsama-samang Power Soul Stone ay idinagdag ng Dark Energy, walang makakatalo sa kanya ng direkta. Ngunit ang taong ito ay talagang tinalo siya. Hindi, nagulat ang unang dalawa, kaya medyo kakaiba na nanalo sila. Pero ano ang nangyari sa huli? Hindi ba ito masyadong nakakatakot? Kung maaari niyang tamaan si Hong Wanjia ng isang suntok, hindi ba? Kanyang. Ang lakas ay hindi bababa sa ikatlong antas ng Star Realm. Kahit na hindi ginagamit ang lahat ng kanyang lakas, ang ika-4 na antas ay dapat na posible. Nakakatakot. Ang isang hamak na tulad ni Hong Dali ay may ganoong lakas. Nagsimulang mag-usap ang mga miyembro ng pamilya, ngunit lubos na nabigla si Kong. May ganoon bang lakas ang sinuman sa mga natalo ni Hong Dali? Sino itong Hong Dali? Ang lakas niya, paano niya aaminin ang pagkatalo nang hindi siya kikilos noon? Ikaw. Tumingin si Kong kay Levi's, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, napakalakas mo, mas malakas kaysa sa lahat ng mga nauna kong kalaban. Napakalakas ng suntok na sinuntok mo, hindi mo pa ginagamit ang buong lakas mo, tama? Ikaw, anong klaseng Soul Stone ito? Oh, marami ka bang nakilalang kalaban? Sinulyapan ni Levi si Kong at mahinahong sinabi, walang anuman. Ako ay pinagsama sa Soul Stone, at ang aking kakayahan ay nagising lang. Estranghero kasi si Kong. Mga tao, hindi masyadong maingat na sinabi ni Levi's. Sa katunayan, ang kanyang kakayahan ay talagang nagising, at ang epekto ng nagising na Soul Treasure Stone ay hindi mas malakas kaysa sa naisip niya. Sa madaling salita, ang kasalukuyang estado ni Levi ay pagkatapos niyang palakasin ang kanyang mga kalamnan sa 1,000%, pagkatapos ay ginagamit niya ang Soul Treasure Stone upang i-compress ang kanyang mga kalamnan sa isang normal na estado. Kaya ngayon, ang kanyang lakas ay naging matatag sa 5,000%. Kung gumagamit siya ng pagpapalakas ng kalamnan sa batayan na ito, ang kanyang lakas ay maaaring umabot sa 50,000% ng limitasyon. 50 beses. Siyempre, imposibleng maunawaan ang mga isyong ito sa maikling panahon at espasyo. Nakalubog pa rin siya sa naunang pagkabigla, tumingin sa iba, at bumulong-bulong, kayong. Lahat ba ay may ganoong lakas? Ngayon ko lang narinig na sinabi nila na kayo ay mga allipiers ni Hong Dali. Kayo ay dapat magkaroon ng ganoong lakas. Hindi ba dapat maging alipin ka para sa iba? Kahit na gusto mong maging cadre sa ibang pamilya, hindi ito magiging mahirap, tama? Hindi nakakagulat na iniisip ni Kong.
Kung ang karamihan sa grupong ito ng mga tao ay may lakas ng matangkad na lalaki na ito, hindi banggitin ang hindi gaanong pagkakaiba, kahit na sila ay kalahati lamang ng kanyang lakas, ang ikaapat na antas ng larangan ng bituin, hanggat may puwang para sa paglago sa hinaharap, kung gayon ang sinumang katamtamang laki ng pamilya ay hindi bababa sa kailangan mong maging isang miyembro sa antas ng cadre. Kung papalaran, hindi imposibleng maging core cadre. Kung tutuusin, maraming malalakas na tao sa tatlong malalaking pamilya, ang pamilyang Hong, ang pamilyang Bei at ang pamilyang Zhu, ngunit ang ibang maliliit at katamtamang laki ng mga pamilya ay hindi gaanong nakakatakot. Kung ang lakas ng mga pinuno ng tatlong malalaking pamilya kabilang ang Hong Xingyu ay lahat ng 100, kung gayon ang mga pinuno ng iba pang katamtamang laki ng mga pamilya ay maaaring magkaroon lamang ng 80 lakas, at ang mga pinuno ng maliliit na pamilya ay maaaring magkaroon lamang ng 60 lakas. Ano ang konsepto na iyon? Sa pinakamataas na limitasyon ng star domain ng Hong Xingyu, ang pinuno ng isang katamtamang laki ng pamilya ay maaaring nasa ika-5 antas lamang ng star domain, at ang pinuno ng isang maliit na pamilya ay maaaring nasa ika-4 na antas lamang ng star domain. Tungkol naman sa matangkad na lalaki sa kanyang harapan, ang kanyang lakas ay katumbas man lang ng ulo ng isang maliit na pamilya. Kaya kung handa siyang sumapi sa isang maliit na pamilya at maging isang core cadre na kumokontrol sa kapangyarihan ng isang partido, talagang hindi ito mahirap. Inakala ni Kung na si Levi ay napagkamalan dahil sa pagiging alipin ni Hong Dali, ngunit ayaw niya. Matapos marinig ito, sinagot lang siya ni Levi at muntik na siyang mabulunan. Sa tingin mo kahit sino ay maaaring maging alipin ng Young Master. Sa sandaling sinabi ito ni Levi, tumanggo ang lahat, at ngumiti si Tang Moxon, siguro nga. Natigilan si Kung. Ang mga taong ito ay tila lubos na nagkakaisa at itinuring ang Hong Dali bilang ang tunay na sentro ng walang anumang panlabas na intensyon. Paano ito ginawa ni Hong Dali? Upang magkaroon ng gayong katapatan, tiyak na hindi lamang ito tungkol sa pagbibigay ng ilang mga benepisyo. Mukhang nagkamali talaga ako, umiling si Kung nang walang magawa, akala ko isa lang siyang alibughang anak, at malinaw na sinabi ng mga tsismis sa labas. Magagawa mo rin ito. Sa paghusga mula sa ibabaw, ipinahayag ni Tang Moxon ang hindi pagsang-ayon sa mga salita ni Kung siya ang pinakamakapangyarihang alibughang anak sa universo. Kalimutan mo na ito, walang saysay na ipaliwanag ito sa iyo. Dapat mo munang sabihin sa amin kung ano ang nangyayari sa pagmulat ng kakayahang ito. Ano ang pakinabang? Hindi niya natapos na ipaliwanag ang magic ni Hong Dali kay Kung Kung, at malamang na hindi siya makapaniwala, kaya humingi pa rin siya ng karagdagang negosyo. Ang paggising ng kakayahan ay ang ebolusyon ng mga kakayahan pagkatapos magkaroon ng mga kakayahan ang pinagsamang Soul Stone. Ngayong natuklasan na niya ang magandang performance ni Hong Dali at ng mga gangster, naisip ni Kung Zai ang iba't ibang tao sa darating na Star World Super Seminary Martial Arts Seminar. Ang ganitong nilalaman, agad akong gumawa ng isang lihim na desisyon na pagsilbihan ng mga taong ito ng maayos. Malamang malaki ang epekto ng mga susunod na seminar. Sa pangkalahatan, bago magising ang kakayahan, ang epekto ay hindi magiging napakalakas. Ito ay malamang nagagana sa loob ng saklaw ng kakayahan. Dahan-daang ipinaliwanag ni Kung sa lahat, ngunit kapag nagising ang kakayahan, maaari kang magkaroon ng hindi maisip na mga epekto. Malakas na epekto. Pagkatapos magising ang kakayahan, nahahati ito sa 5 antas, kung saan ang unang antas ay ang pinakamahina at ang ika-5 antas ay ang pinakamalakas. Kung maaari kang maging isang 5th level awakener, ang iyong lakas ay tiyak na masasabing nakakasira ng langit at halos hindi magagapi sa eroplanong ito. Kabanata 1144 na tatlong pangunahing proyekto. Ang paliwanag ni Sora ay naglabas ng ilang bagong konsepto. Una, paggising ng kakayahan. Ang isang taong may mga kakayahan pagkatapos magising ay tinatawag na isang nagising na tao. Pangalawa, mayroong 5 antas ng mga nagising na tao, na ang antas ng isa ay ang pinakamahina at ang antas ng 5 ay ang pinakamalakas. Napakagaling. Nagulat na sinabi ni Tang Moxon, kung gayon, mayroon bang anumang malinaw na palatandaan ng antas ng mga nagising na tao? Paano makilala kung aling antas ng mga nagising na tao ang naruroon? Napakahalaga pa rin ang tanong na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga numero lamang ay hindi sapat na intuitive. Dahil mayroong dapat palaging may dahilan para sa pag-uuri. Ang paraan ng paghahati ay talagang napakasimple, paliwanag ni Kung sa lahat, ang saklaw ng kakayahan ng unang antas na nagising na tao ay 10 kilometro. Ang ikalawang antas ay 100 kilometro, ang ikatlong antas ay 1,000 kilometro, ang ikaapat na antas ay 10,000 kilometro, at ang ikalimang antas ay 10,000 kilometro. Antas 100,000 kilometro. Halimbawa, bago magising, ang isang user na may kakayahan ng Fire Soul Stone ay maaari lamang i-activate ang kanyang apoy sa loob ng 1 kilometro. Kapag nagising, makokontrol niya ang pagsunog ng anumang lugar sa loob ng 10 kilometro at pag-aapoy ang kaaway. Masunog hanggang mamatay. At kung ito ay isang level 5 Fire Soul Stone Awakener, madali pa niyang masusunog ang isang planeta na may diameter na 100,000 kilometro. Kaya sa pagkakataong ito, alam mo ba kung gaano kakilakilabot ang gumising? Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ito. Hindi ba ito masyadong nakakatakot? Ang hanay ng kakayahan ng isang 5th level Awakener ay 100,000 kilometro.
Naisip ng lahat na kung ang kanilang mga kakayahan ay talagang umabot sa antas ng 5. Maaaring direktang i-freeze ni Tang Moxon ang isang planeta, maaaring punitin ng control metal ni Li Nianwei ang buong planeta, at maaaring i-compress ng Levi's ang isang planeta na may diameter na 100,000 kilometro hanggang 1 kilometro. Nagiging isang maliit na black hole, makokontrol ni Liang ang daloy ng dugo ng lahat sa buong planeta. Oh, teka, ito ba ay labag sa langit? Pagkatapos ay naramdaman muli ng lahat ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Bueno, halos hindi nila makontrol ang isang 10 kilometrong hanay, at mas maliit pa ito sa Shenglong Star. Pagkatapos makompress ng attribute compression field, 100 metro na lang ang natitira. Well, mahaba at mahaba ang daan. Dapat mong linangin ang iyong isip at pagkatao, maging isang mabuting paa ng aso, at dahan-daang masira. Mukhang malayo pa ang lalakbayin, ungol ni Tang Moxon, pagkatapos ay tumingin kay Kung at nagtanong, sinasabi mo nga, ikaw ang pinili, kaya dapat ay napakalakas mo, tama? Sino ang nanakit sa iyo? Hindi dapat maraming tao ang may ganoong lakas, di ba? Ang pinagmulan ng Kung na ito ay mahiwaga, at tila narinig na ito ni Tang Moxon at ng iba pa. Isang napakalakas na binata ang nagmula sa Shenglong Star. Sinasabing natalo niya si Bei Yuanqing pagdating niya kaya sa tingin ko ay iyon na ang katapusan. Ngunit sino ang makakatalo sa kanya ng ganito? Nakatingin sa ekspresyon niya ngayon, patungkol. The head of the Bei family, napakalma ng tono ni Kung, at palihim na inayos niya ang kanyang hininga at nakabawi, at sinabing, pumunta ako sa kanyang bahay para maghanap ng makakalaban, pero siya mismo ang naglabas ng isang tao. Nagsimula siyang makipag-away sa sandaling nakilala niya, halatang masama ang pakiramdam niya noong mga oras na iyon. Mula sa kanyang sinabi, tila isang taong nagngangalang Bei Shiwei ang namatay sa kanilang pamilya. May kamatayan sa pamilyang Bei. Nagtinginan si Tang Moxon at ang iba, lahat ay kakaiba, sino sa pamilyang Bei ang may lakas ng loob na pumatay. Oo, hindi dapat magsinungaling ang ulo ng pamilya Bei tungkol sa ganitong bagay. Tumango si Kung at sinabi niya na namatay siya sa planeta ng Yanyang. Iyon ang planeta kung saan naroon ang iyong Panginoon na si Hongdali noong mga panahong iyon. At nagkataong nandoon ako noon, kaya itinuring niya akong mamamatay tao. Ang bagay ay talagang napakasimple, ngunit ang mundo ay napaka-magical, at maraming mga bagay ang madalas na nangyayari dahil sa hindi pagkakaunawaan. Napakasimple lang ng layunin ni Sora, gusto lang niyang pagbutihin ang kanyang lakas. Para naman kay Bei Mingxian, siya ang pinuno ng pamilyang Bei, isa sa 3 pangunahing pamilya ng maharlikang pamilya ng Shenglong. Kahit nakasalanan niya ang pangyayaring ito, natural na hindi niya magagawang humingi ng tawad sa isang takas lamang dahil sa kanyang katayuan. Kaya ito ay kung paano lumitaw ang hindi pagkakaunawaan, at ito ay kung paano ang puot ay huwad. Siyempre, may kasabihan na ang kalaban ng kalaban ay maaaring maging kaibigan ng isa, kaya naisip ito ni Tang Moxon at biglang ngumiti, kaya ayon, kung hindi alam ng ating pamilyang Hong at ng pamilyang Zhu ang tungkol sa pinagsisisihan na pakikipag-ugnayan. Narinig mo ba ito? Oo, ano ang problema? Tumango si Kung at nagtanong. Tama, ang pamilyang Bei at ang pamilyang Zhu ay palaging magkapanalig, ngumiti si Tang Moxon. Sa oras na ito, siya ay mukhang isang maliit na demonyo, maliban na ang kanyang buntot ay kumakawag, ngayong mayroon ka na ang pamilyang Bei ay naging mga kaaway, kaya bakit hindi na lang sumandal sa aming panig? At, haharapin sila ng magkasama. Kung kailangan mo ng tulong, magtanong lang, tutulungan ka namin kung kaya namin. Nagawa niyang makatakas kahit medyo nasugatan siya. Siguradong hindi mahina ang kanyang lakas. Kung mapapanalo natin siya, hindi dapat masama para sa pamilyang Hong. Well, kumunat ang noo ni Kung at nag-isip sandali. Sa totoo lang, kailangan lang niyang gumaling ngayon at hindi na kailangan ng tulong ng sinuman. Kung tutuusin, hindi naman siya magtatagal dito, pero nang tatanggi na siya, bigla siyang may naalala at agad na nagbago ang isip niya, okay, pero meron talaga ako, I wonder if you can help me. I'm busy. If possible, I think I can try my best to make trouble for the Bei family. Ito ang gusto kong epekto. Direktang sumang-ayon si Tang Moxon at sinabing, okay, sabihin mo sa akin, hanggat wala kang ginagawang masama sa mundo, tiyak na tutulong kami. Sige, sasabihin ko na. Dahan-daang sinabi ni Kung, hindi naman talaga napakahirap. Ang paparating na Star Realm Super Seminary Martial Arts Seminar na ito ay napakalaki. Mayroong ilang mga proyekto sa seminar na ito, at maliit ang tsansa kung manalo ng mag-isa, kaya gusto kong humanap ng mga katulong kung matutulungan mo ako noon. Kung gayon, iyon ang pinakamahusay. Siyempre, walang panganib sa buhay, at ang mga proyekto na kailangang gawin sa virtual na mundo ay lahat. May ganyan ba? Nagkatinginan sina Tang Moxon at Li Nianwei, may mga reward ba sa pagkuha ng magandang ranggo sa mga proyektong ito? Rewards, yung rewards from the competition between the Star Realm Super Seminary? I think it should be good, right? Well, oo, at ang mga gantimpala ay hindi masama. Nakangiting sabi ni Kung, it means a lot to me. Siyempre, kung sasali ka, malaki rin ang benefits na makukuha mo kung nakakuha ka ng magandang rangkang.
Sa oras na ito ay naaayon sa sinabi ni Hong Dali noon, huwag mong tanungin ang iyong sarili na maging kahanga-hanga, ngunit hilingin sa iyong kalaban na talunin ka. Hanggat nakakatulong kay Kung, maaari itong magdulot ng gulo sa pamilya Bei. Kung hindi mo gagawin ang ganoong magandang bagay, ito ay magiging walang kabuluhan. Kaya't agad na sumang-ayon si Tang Moxon, ang tunay na kasintahang Hong Dali, okay, kung gayon ay tiyak na tutulong kami. Pagkatapos sabihin sa amin kaagad, mayroon bang anumang mga proyekto na maaari naming matulungan? Dahil gusto mong tumulong, natural, kailangan mo munang magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa mga nakikipagkompetensyang item na ito. Ang mga pangkalahatang martial arts seminar ay nahahati sa tatlong malalaking proyekto, nagsimulang ipaliwanag ni Sora sa lahat. Ang unang proyekto ay ang Star Realm Genius Battle, na kinasasangkutan ng kabuoang humigit kumulang 10,000 super seminarians na dumating sa oras na ito. Ang lahat ng mga mag-aaral ay nakaayos sa isang eksena. Ang bawat napili ay namumuno sa isang koponan ng 100 miyembro ng Star World, at ang bawat tao na mapapatay ay maaaring makakuha ng isang puntos, alinman ang pinakahuli. Kung walang mga pinili, sa pangkalahatan ay magiging dehado tayo at ayon sa pinakabagong impormasyon, may humigit kumulang 60 bituin na may mga pinili sa seminar na ito. Ang pangalawang proyekto ay ang Legion. Sa labanan, mahigit 10,000 estudyante ang nahahati sa dalawang malalaking kampo. Naglalaban sila sa isang eksena. Kung mamatay sila, maaari silang mabuhay muli. Alinmang panig ang makakabihag sa punong tanggapan ng kalaban sa huli ay siyang mananalo. Gayunpaman, ang pinakamataas na bilang ng mga namamatay ay 100,000 beses, 100 beses ang kabuuang bilang sa 100 beses. Bilang isang pagkawala. Ang pangatlong proyekto ay tinatawag na daan patungo sa Diyos. Ang proyektong ito ang pinakasimple at pinakamahirap. Ito ay isang hagdan na paakyat sa langit. 81 hakbang lamang ang kabuuan. Doon. Ay, mga hakbang, ngunit ang bawat hakbang ay napakahirap ipasa. Ang daan na ito tungo sa pag-akyat sa mga Diyos ay isa ring pinakamahalagang proyekto para sa ating mga pinili. Ang layunin na kailangan kong makamit sa oras na ito ay higit sa 40 na dapat ipasa. Bahagyang ipinaliwanag ni Sora ang proyekto, ngunit alam ng mga talagang nakaunawa sa kung gaano kakilig ang tatlong proyektong ito. Ang labanan ng henyo ay halos hindi maituturing na isang warm-up, habang ang labanan ng Legion ay masasabing isang ilog ng dugo. Tungkol naman sa huling daan para umakyat sa mga Diyos, isa na itong mahirap na proyekto na hindi maaaring salihan ng mga ordinaryong tao. Ito ay halos isang yugto na pag-aari lamang ng mga napili. Nakakatakot. Natigilan si Tang Moxon nang marinig niya ito, mukhang mape-pressure tayo noon. Talagang hindi natin mapahiya si Dali. Kailangan nating maghanda ng mabuti. Well, hindi biro ang tatlong proyektong ito, tumanggo rin si Kung Hee at sinabing, kasi gising na kayong lahat, kaya kita inimbitahan. Kung ordinaryong tao ka, pwede ka lang maging kanyan. Naiintindihan ko, agad na sinabi ni Tang Moxon, narito ka sa susunod na 2 araw. Magpagaling ka lang. Hahanapin ko si Sister Xiangyu mamaya at hilingin sa kanya na ayusin ang isang pansamantalang pahingahan para sa iyo. Okay, kung ganoon nga, maraming salamat. Agad namang nagpasalamat si Kung. Kaya lahat ay naghiwalay. Si Levi's at iba pa ay nagsumikap sa larangan ng martial arts upang matuno ang pagpapabuti ng lakas pagkatapos magising ang kanilang mga kakayahan. Dinala ni Tang Moxon at ng iba pang kababaihan si Kung upang hanapin si Hua Xiangyu at nagayos ng isang lugar para sa kanya upang manatili. Hindi nagtagal ay naayos na ang lahat. Pagkatapos magpaalam kay Kung, tinanong ni Tang Moxon si Ling Xiaoyi, Sister Xiaoyi, lihim mo na bang nakilala si Kung? Kumusta siya? Walang mali sa kanyang pagkatao, ngumiti si Ling Xiaoyi at sinabi, hindi masasabing mabuti o masama ang aking pagkatao. Madalas kong iniisip ang sarili ko kapag gumagawa ng mga bagay-bagay. Sa pagkakataong ito ay dumanas ako ng malaking pagkatalo sa kamay ni Bei Mingxian, kaya gusto kong lumaban. Ang aking personalidad ay mas parang pandigma lang, ngunit hindi ako masama. Magsusunog ako ng mga tulay kapag tumatawid sa ilog. Wala kang magagawang ganyan. Matapos gisingin ang kapangyarihan ng Soul Stone, nababasa na ngayon ni Ling Xiaoyi ang mga tao ng halos kasing tumpak nang nababasa niya ang mga presyo ng mga bilihin. Hindi sa banggitin na maaari mong ganap na makita sa pamamagitan ng isang tao, ngunit maaari mo pa ring makuha ang malapit na kahulugan ng kanilang pangkalahatang personalidad. Ngayong sinabi niyang hindi masamang tao si Kung at hindi siya magsusunog ng mga tulay sa pamamagitan ng pagtawid sa mga ilog, tiyak na hindi niya gagawin. Kabanata 1145, sumakay sa araw at sumakay sa gabi. Okay lang iyon, tumanggo si Tang Moxon at ngumiti, kung gayon, mag-away tayo ng mabuti. Masyado tayong binubuli ni Bei Yuanqing sa akademya. Sa pagkakataong ito, malaking kawalan ang mararanasan ng pamilyang Bei. Kung gayon. Siyempre, sumang-ayon si Li Nianwei sa desisyon ni Tang Moxon, na si Bei Shihui ay nagpunta sa planeta ng Yanyang, at ang Young Master ay nandoon sa oras na iyon. Hindi na kailangang magtanong, malamang na pinuntahan niya ang Young Master, at ngayon ay namatay siya sa planeta ng Yanyang. Sa itaas, malamang na ang Young Master ay talagang naglakas loob na samantalahin ang pamilya ng Z. Natural lang, hindi dapat na samantalahin ang batang Panginoon,
natural lang, kung minsan ay hindi ito umalis. Ang susunod na hakbang ay ang pag-liquidate sa pamilyang B. Pag-isipan natin ito ng maaga sa schedule. Well, magsisimula ka ba ng digmaan? Sa oras na ito, si Lin Chuyin, na nag-aaral ng mechanical blueprints, sa wakas ay nagsabi, kung gayon, patayin silang lahat. Huwag mag-iwan ng sinuman. Sobrang nakakatakot. Namamanhid ang anit ng lahat ng marinig nila ito, dahil alam nilang si Lin Chuyin ay nakakuha ng maraming karanasan sa pag-aaral ng mga mechanical drawing kamakailan. Alam ng Diyos kung ano ang maaari niyang gawin. Okay, sa kasong ito, dapat magmadali ang lahat. Magpahinga, ibinigay ni Tang Moxon ang huling utos, magsanay ng mabuti ngayong 2 araw, at pagkatapos ay pagdating ng oras, bibigyan natin siya ng matinding suntok. Okay. Tungkol sa nangyari sa Shenglong planeta, Hongdali natural na hindi ko alam. Pagkatapos ng mahimbing na pagtulog sa Earth, si Hongdali ay bumangon ng maaga kinaumagahan at nagunat ng may kasiyahan, wow, ha. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap talaga sa pakiramdam. Si Feifei, Mengmeng, gising na lahat. Hindi. Handa nang bumalik. Nakapaghanda na, ikaw ang pinakatamad. Nakabihis na sina Gu Feifei at Kemengmeng at naghihintay na bumangon si Hongdali. Okay. Let's set off now. Ipinatawag ni Hongdali ang gate ng eroplano, at nakakuha ng higit sa 200 mga puntos sa tagumpay sa pagkakataong ito. Masarap pa rin sa pakiramdam. Ang unang bagay na gagawin ko pagbalik ko ay magpalit ng 2 pang walang hanggang suit at ibigay ito sa aking lola. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang bumalik siya sa Yanyang Planet, sa sandaling lumabas siya, nakita ni Hongdali ang isang figure na lumilipad na parang kidlat. Hindi masyadong matangkad ang figure at nakasuot ng turban para matakpan ang kanyang mukha. Matapos itong makita ng malinaw, nagulat si Hongdali, Lola, nandito ka rin. Kailan ka dumating? Little bastard, alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa iyo kahapon? Si Lola Huayu sa sandaling makita ni Ling si Hongdali, sumigaw siya ng buong puso, nag-alala ako buong gabi kahapon. Natakot ako na baka atakihin ka ng lalaking iyon na si Bei Shihui. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Nakilala mo na ba siya? Oo, siya, umiling si Hongdali nang walang pakialam, patay na siya, at nakuha ko ang Soul Stone. Ano? Natigilan si Hua Yaling at nag-aalalang sinabi, patay na ang Soul Stone. Nakuha mo ba? Nasaan na? Halika at ipakita mo sa akin. Oo, ibinigay ko itong Soul Stone kay Kemengmeng. Kinuha ito ni Hongdali. Sniffle, napakalakas ba ng Soul Stone na ito? Isa lang itong nagbabagong Soul Stone. Kahit na ito ay makapangyarihan, ito ay hindi ganoon kalakas. Binigyan mo ang dragon ng isang nagbabagong batong kaluluwa. Tumingin si Hua Yaling kay Kemengmeng, kinuha niya ito ano ang silbi ng bagay na ito. Ibigay mo sa akin ang Soul Stone ng mabilis. Wala itong silbi sa iba, ngunit ito ay may malaking pakinabang sa iyo. Ano ang silbi nito? Ang bagay na ito ay hindi maaaring kainin. Sa oras na ito, naalala ni Hongdali ang mahiwagang kakayahan na binanggit ng system ang sistema ay hindi dapat magbigay ng masamang bagay. Hindi, walang silbi kung gusto ko ang Soul Stone, umiling si Hongdali, hindi angkop ang aking pangangatawan. Kung hindi, matagal na akong nag-fused. Bakit maghintay hanggang ngayon? Iyon na lang. Walang magawa si Hua Yaling. Oo, nag-isip siya saglit. Pagkatapos, hinailan niya si Hongdali at tinanong sa mahinang boses, munting sinta, sabihin mo kay Lola, ikaw ba ang napili? Hindi kaya si Lola ang nakatuklas nito? Gayunpaman, napag-isipan na ni Hongdali ang bagay na ito ngayon na ang mga pinili ay tumatakbo saan man, dapat niyang sabihin ang kanyang sikreto, upang ang kanyang lola ay makikipagtulungan sa kanyang mga aksyon, upang hindi siya mag-alala ng labis araw-araw. Ang isa pang dahilan ay ang pagkakaroon ng trump card sa sandaling sumiklab ang digmaan sa eroplano sa hinaharap. Ang napili, hindi, nakangiting sabi ni Hongdali, sa mahigpit na pagsasalita, ako ang napili. Isang antas na mas mataas kaysa sa pinili. Aniya at iniabot ang 2 eternal suit at sapatos na kakapalit lang niya kay Hua Yaling, yung mga bago, hehe, maganda ito, di ba? Sa ganitong paraan magkakaroon ng 4 si Lolo. Ito ay isang suit. Noong una niyang nakilala si Bei Shihui, hindi ito direktang ibibigay ni Hongdali. Kung tutusin, paano kung si Bei Shihui ay naging lola at niloko ang mga tao? Pero iba na ngayon patay na si Bei Shihui, at nasa kamay pa rin niya ang transformed Soul Stone. Kung may gustong magpanggap na lola, tiyak na makikita sila ni Gu Feifei at mabubugbog. Napakahusay din ng tanong ni Hongdali, sinabi niyang may 4 na kagamitan si Lolo Lolo, at ang layunin ay makita kung ang 2 kagamitan na unang nakuha ni Lola Lolo ay talagang nakuha ni Lola Lolo, upang ito ay maging isang magandang ideya. Paghahanda sa kaisipan. 2 pa. Oo naman, nakahinga ng maluwag si Hua Yaling. Ang munting sinta na ito ng aking pamilya ay talagang ang pinili. Masayang sinabi ni Hua Yaling, bueno, sa pagkakataong ito ay mayroon talagang 4 na piraso. Ang unang 2 piraso ay ang dibdib at ang helmet. Sa pagkakataong ito ay ang palso at sapatos, kaya mayroong 4 na piraso. Ito ay walang problema. Ngumiti si Hongdali at sinabi, Lola, gumaan na ba ang loob mo sa pagkakataong ito?
Okay lang. At saka, kasama sina Feifei at Mengmeng sa tabi ko, sino ang makakagawa ng anuman sa akin? Tama, hinawakan ni Hongdali ang braso ni Huayaling at sinabing, mayroon akong magandang ideya na gumastos ng pera, ngunit kailangan kong umalis sa Shenglong Star at pumunta sa ibang lugar. Xingxuan at ang iba pa ay maaari kang tumawag sa labas ng akademya. Yung mga asawa mo, Huayaling. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, dahil ang kanyang mahal na bata ay hindi ang napili, ngunit isang mas mataas na antas na mahika ang napili, kung gayon walang malaking problema, lalo na sa pagsunod sa kanya ni Gu Feifei at Kemengmeng. Maliban na lang kung si Bei, ang pinuno ng pamilyang Bei, si Mingshan mismo ang kumilos, kung hindi, ang iba ay hindi maglalagay ng anumang banta kay Hongdali. Agad na tumango si Huayaling, ayos lang pero napakalakas nito. Ilang major star realms ang darating na bumisita sa atin. Magkakaroon din ng kompetisyon sa pagitan ng mga napili. Wala ka bang planong pumunta at panoorin ang kaguluhan? Nanunood ng away. Nag-isip sandali si Hongdali, wala kaming maraming eksperto sa Shenglong Star Realm. Sa palagay ko hindi ito magiging kawili-wiling panoorin, di ba? Nagsasabi siya ng totoo. Masasabing sa kasalukuyang Shenglong Star Realm, maliban sa kanya at kay Gu Feifei, ang ibang nakababatang henerasyon ay walang Panginoon. Kung talagang makikipagkumpetensya sila, natatakot ako na walang makita. Haha, paano naman, nakangiting sabi ni Huayaling, dahil may mga piling taong kalahok, ang laman ng kompetisyon ay hindi lang tungkol sa pakikipaglaban, kundi pati na rin ang iba pang aspeto. Malalaman mo pagdating ng panahon. Siyempre, kung interesado ka, maaari kang pumunta at magsaya. Mayroon bang iba pang masasayang bagay? Iyan ay dapat puntahan at tingnan. Tumango si Hongdali at sumang-ayon, well, okay, pagkatapos ay makikinig ako kay Lola at tingnan muna, at pagkatapos ay lumabas upang maglaro. Ngayong napagdesisyonan na ang lahat, babalik si Lola Huayaling sa Shenglong Star, ang mga natalo na aayusin na ipagpatuloy ni Hongdali ang pagsunod kay Hongdali pagkatapos ng kanilang pagsasanay. Tinapik ni Hongdali ang braso ni Kemengmeng at naghanda na lumabas at tumingin sa paligid walang magawa sa mga susunod na araw sa nakakapasong san planetang ito, kaya masarap sumakay ng higanteng dragon sa paligid para makita ang tanawin. Siyempre, may isa pang napakahalagang bagay, iyon ay, lumabas si Kemengmeng upang maghanda upang pagsamahin ang binagong bato ng kaluluwa. Roar! Nang makarating sila sa isang open space sa Flame Abyss City, naglakad si Kemengmeng papunta sa gitna ng open space, at pagkatapos ay napuno ng dugo ang buong katawan niya. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw. Nang mawala ang liwanag, si Kemengmeng, na orihinal na mukhang napakapetit at cute, sa wakas ay bumalik sa kanyang tunay na anyo isang higanteng pulang dragon na may haba ng katawan na 100 metro at ang malalaking pakpak nito ay nakabuka tulad ng dalawang malalaking madilim na ulap. Ganito pa rin ang hitsura niya, diretsyong komento ni Gu Feifei, pagkatapos ay lumingon kay Hongdali, dali, maaari mo rin siyang ibaba, upang hindi mo lang siya masakyan sa araw, kundi pati na rin sa gabi. Hongdali, tutal babae ka naman diba? Naiintindihan mo ba kung ano ang nakalaan? Naiintindihan mo ba kung ano ang nakalaan? Ate, dali, handa na ako, akyat na kayo. Si Kemengmeng ay tiyak na hindi narinig ang sinabi ni Gu Feifei, kung hindi, ang ulo ng dragon ay nakabaon sa lupa, bilasan mo, maaari kitang ihatid upang lumipad. Well, hahayaan kitang magpanggap. Pinipilit kitang lumipad, ngayon mayroon ka ng dalawa. Mabilis na umakyat sa likod ni Kemengmeng, at pagkatapos ay sumabog ang isang malaking daloy ng hangin, at si Kemengmeng, na bumalik sa anyo ng isang higanteng dragon, ay bumangon mula sa lupa at direktang sumugod kay Yun Xiao. Napakasaya. Tiningnan ni Hongdali ang unti-unting maliliit na gusali sa ibaba at ang malaking bunganga, at napabulalas, totoo na maaari kang umakyat at makakita ng malayo. Kung saan, Kemengmeng, lahat ba ng angkan mo ng Yanlong ay ganito? Si Kemengmeng ay mas kamukha ng Western Dragon na nakita ni Hongdali, na may malaking ulo ng dragon, tiyan, mga paa, isang set ng mga pakpak ng dragon na mas malapit sa mga pakpak ng paniki, at isang mahabang buntot ng dragon. Kaya naisip ni Hongdali ang Qinglong Wuwei na naging dragon nang makatagpo ng bagyo sa Fairy Star, at iyon ang dahilan kung bakit tinanong niya ito. Maraming anyo ng mga dragon, sagot ni Kemengmeng sa mga salita ni Hongdali habang lumilipad sa kalangitan, ang aming Yanlong clan ay halos lahat ay ganito. Ang mga makukulay na dragon ay katulad ng Gemstone Mountain. Ang maitim na mga dragon ay mukhang mas mabangis, at ang mga ice dragon. Well, iyon lang. Mukhang nag-evolve na talaga si Brother Wuwei. Siya ay naging uri ng dragon na nakakapagpagalaw ng hangin at ulan, na iba pa rin kay Kemengmeng. Maghanap ka na lang ng lugar, tinapik ni Hongdali ang likod ni Kemengmeng, pumunta ka sa lupa at pagsamahin muna ang mga soul stone, at pagkatapos ay makakagala tayo. Napakagandang tanawin at napakagandang kapaligiran, nako, iba ang pakiramdam ng mundong ito na walang teknolohikal na sibilisasyon. Kabanata 1146 ang tungkulin ng binagong bato ng kaluluwa. Okay. Matapos makinig sa mga salita ni Hongdali, agad na sumagot ng matamis si Kemengmeng, at pagkatapos ay nagsimulang sumisid. Isang pares ng malalaking pakpak ng dragon ang tumusok sa kalangitan. Sa bawat oras na sila flapped, sila ay magdadala ng malaking presyon ng hangin.
Noong 20 metro na lang ang layo nila sa lupa, nang ilang metro na ang taas niya, nagsimulang lumutang ang mga paa ni Kemengmeng, at pagkatapos ay boom, dumaong siya sa lupa at naghukay ng 4 na malalim na hukay. Iba talaga ang pagsakay sa dragon na ito, nagpa siya si Hong Dali na maingat na isaalang-alang ang mungkahi ni Gu Feifei. Okay lang ba dito? Lam-ingalinga si Kemengmeng, malayo na ito sa pangunahing lungsod ng aming angkan ng Yanlong. Oo, okay, tumingin si Hong Dali sa paligid. Ang kinalalagyan nila sa oras na ito ay isang malawak na kapatagan. Dahil sa kapangyarihan ng dragon ni Kemengmeng, lahat ng nakapaligid na hayop ay natakot kaya gumapang sila sa lupa at nanginginig. Ang lupa ay natatakpan ng kalahating metrong taas na damo, at mayroong isang ilog na 12-12 metro ang lapad sa hindi kalayuan. Mabagal na umaagos ang asul na tubig, at makikita mo pa ang mga isda paminsan-minsan na tumatawid sa tubig upang pagmasdan ang magandang kalikasan na ito. Ito ay isang magandang lugar para mag-relax, nakangiting sabi ni Hong Dali. Okay, Kemengmeng, subukan ng Soulstone Fusion at tingnan kung may epekto ito. Okay, sabi ni Kemengmeng kay Hong Dali. Naniwala pa rin ako, kaya kinuha ko ang Soulstone at saka bahagyang pinutol ang daliri ko. Hindi nagtagal, ang nabagong Soulstone ni Bei Shihui ay sumanib sa dugo ni Kemengmeng, at pagkatapos ay gumaling ang sugat, at ang pagsasanib ay itinuturing na tapos na. Ano ang pakiramdam mo? Tinanong ni Hong Dali si Kemengmeng, hayaan mo muna akong makita kung paano ka mag-transform sa isang higanteng dragon. Sinipa ni Gu Feifei si Hong Dali, huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan, bakit ka nagiging dragon? Magbago muna tayo ng isang bagay. Paano kung hindi palitan ng mga hayop sa malayo? Okay. Okay, nahihiyang sabi ni Kemengmeng, kung gayon nagbago ang mga bagay. After she said this, she said transform talagang naging hayop na parang rhinoceros sa di kalayuan. Ito ay may mahabang maitim na kulay abo na balahibo at isang maikling buntot na halos 1 metro ang haba. Ang 4 na kuko ay halos kalahating metro ang haba. Sila nga ang pagbabago ni Kemengmeng, ang cute nilang tingnan. Wow, ha, ang cute. Humakbang pasulong si Hong Dali at niyakap ang leeg ni Kemengmeng, pinakagusto ko ang mga hayop, lalo na ang mga may balahibo. Asshole, huwag mong samantalahin ang aming cuteness, muling sinipa ni Gu Feifei si Hong Dali, hayaan mo muna akong hawakan ito. Hong Dali, gusto mo bang maging sobrang barbaric? Sinasabi ko sa iyo. Pagkatapos ng pagbabago, hindi na nakapagsalita si Kemengmeng. Sa oras na ito, talagang kamukha niya ang mga hayop sa di kalayuan, kaya hindi niya namamalayan na tumingin doon, para lamang malaman. Ang mga hayop doon ay hindi na natatakot sa kapangyarihan ng dragon, at sinusubukang sumugod dito. Mukhang gusto nilang i-welcome ang mga bagong miyembro, tumingin si Hong Dali sa grupo ng mga hayop doon na katulad ni Kemengmeng, o dapat ba silang tawaging long-haired prairie wolves? Anyway, halos pareho lang ito ng lahi. Tinapik ni Hong Dali ang likod ni Kemengmeng at sinabing, pumunta ka at kilalanin sila. Bagamat hindi makapagsalita si Kemengmeng matapos maging lobo, nandoon pa rin ang kanyang karunungan, at agad at maingat na nilapitan niya ito. Naglakad palayo ang mga lobo. Awu! Nang makita ang isang bagong miyembro na paparating, ang mga lobo ay tumangala sa langit at napaungol. Pagkatapos, ang mga tao ay huffed at puffed sa paligid sa kanya, sniffing sa harap at likod kay Mengmeng. Mukhang sikat na sikat si Mengmeng, nakangiting sabi ni Gu Feifei, tingnan mo itong mga lobo sa parang, ang mga mata ng bawat isa ay kumikinang na berde, maakit kaya sila kay Mengmeng. Haha, sa pagkakataong ito, dahan-daang lumabas ang pinakamalakas na lobo sa grupo, at sa wakas ay tumayo sa harap ni Hong Dali at Gu Feifei. Hindi maaaring makipag-usap si Gu Feifei sa mga hayop. Magagawa ito ni Hong Dali. Tumingin siya sa Wolf King. Humakbang siya at tinapik ang malaking ulo nito, nandito ka ba para i-welcome kami? Hehe, papus akayin mo ba ako? Tumango ang Wolf King. Kabaitan. Ang pinakamalaking katangian ni Hong Dali ay kaya niyang sakyan ang lahat ng bagay sa mundo saan man siya magpunta. Feifei, Tara, sumakay tayo sa mga lobo. Tumawa ng malakas si Hong Dali at tumalon sa gilid na may dagandong. Mayroon lamang bahagyang mas maliit na prairie wolf sa likod nito, wala kaming magagawa tungkol dito. Ang laki ni Gu Feifei ay marahil isang bagay na halos hindi makagalaw ang isang hari ng lobo. Kaya sina Hong Dali at Gu Feifei ay sumakay sa prairie wolf, at si Kemengmeng ay tumakbo sa gitna ng mga lobo. Samantala, tumakbo din ako patungo sa paglubog ng araw kasama ang mga lobo. Ang oras kasama ang mga hayop ay palaging mabilis na lumilipas, at hindi ito masyadong nagtagal. Lumubog na ang araw, at si Kemengmeng ay muling naging tao. Hitsura. Pero kung tutusin, matagal na silang naglalaro, at halatang napakakaibigan ng mga lobo sa kanilang tatlo. Sa gabi, si Hong Dali at silang tatlo ay nakahiga sa damuhan, at kusang pinalibutan sila ng mga lobo upang protektahan sila mula sa hangin at ulan. At muli, si Kemengmeng, na bumalik sa anyo ng tao, ay malinaw na nakakuha ng kakaiba. Dali, nahiga si Kemengmeng sa tabi ni Hong Dali at bamulong, pagkatapos kong maging lobo ngayon, ibang-iba ang pakiramdam. Oh, sabihin mo sa akin, ano ang pagkakaiba? Tanong ni Hong Dali. Nararamdaman ko na pagkatapos kong maging hitsura nila, ako ay talagang katulad ng isa sa kanila.
Hindi ako nakaramdam ng kakaiba. At kahit na, bulong ni Kemengmeng, naunawaan ko pa nga ang iba't ibang mga katangian at gawin ng mga lobo na ito. Sa madaling salita, kapag naging isa ka na sa kanila, wala na talagang pagkakaiba. Oh! Matapos marinig ang sinabi ni Kemengmeng, hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba, kung gayon, gusto mo bang subukang mag-transform sa isang higanteng dragon? Nag-transform din sa dragon. Hindi na nakinig si Gu Feifei, siya ay orihinal na isang higanteng dragon. Kung siya ay magiging isang dragon, hindi ba siya magiging isang dragon muli? Isang prototype. Mababago mo ito nang hindi gumagamit ng Transformation Soul Stone. Hindi, iba ito. Ngumiti si Hongdali at kumurap kay Kemengmeng, ang ibig kong sabihin ay maaari kang mag-transform gamit ang Transformation Soul Stone. Gawin mo itong sarili mong prototype at tingnan kung may kakaiba dito. Ha! Gamitin ang Transformation Soul Stone para mag-transform sa sarili mong dragon form. Hindi banggitin, ang panukala ni Hongdali ay talagang kawili-wili. Well, okay. Pagkatapos, susubukan ko. Masaya pa rin si Kemengmeng na tinanggap ang mga salita ni Hongdali. May maliit na lawa hindi kalayuan sa kinaroroonan nila sa mga oras na ito. Ito ay hindi masyadong malaki, ngunit sa kabutihang palad ang ibabaw ng tubig ay sapat na kalmado na nangangahulugan na ang ibabaw ng tubig ng lawa ay maaaring gamitin bilang isang salamin. Kaya umalis na silang tatlo. Dahil kasama ako sa mga lobo noon, hindi ako makalapit sa mga lobo, para hindi sila matakot. Kaya't naglakad silang tatlo nang wala pang kalahating oras sa pagkakataong ito, at nakarating sa pinakakalmang lugar sa gilid ng lawa. Walang mga hayop sa paligid, tanging ang buwan sa kalangitan, na nagniningning sa maulap na pag-ilaw. Kung ganoon, babalik muna ako sa sarili ko. Naglakad si Kemengmeng papunta sa lawa. Sa isang iglap, kumislap ang isang nakasisilaw na puting liwanag, at pagkatapos ay muling naging dragon form si Kemengmeng. Ito ay ang kanyang kakayahan upang direktang ibahin ang anyo pabalik sa kanyang sariling katawan. Pagkatapos ay tiningnan ni Kemengmeng ang kanyang refleksyon sa tubig. Sa pagkakataong ito, sinimulan niyang gamitin ang kakayahan ng nagbabagong Soul Stone, baguhin. Fang, isang putok ng usok ang kumislap, si Kemengmeng ay si Kemengmeng pa rin, at ang anyo ng dragon ay ang anyo ng dragon. Ngunit nang ibuka ni Kemengmeng ang kanyang bibig upang muling magsalita, malinaw na naramdaman ni Hongdali at Gu Feifei na iba siya sa dati niyang pagkatao. Dali, nararamdaman ko. Nararamdaman ko. Bulalas ni Kemengmeng, nararamdaman ko ito. Ang ako ngayon ay iba sa akin noon. Ito ay, tuluyan na siyang natigilan. Mahigit 30 segundo, bigla itong lumipad sa langit. Pagkatapos maghintay sa ere, ang laki ni Kemengmeng ay nagsimulang unti-unting tumaas. Lalong lumalaki. Ang katawan na orihinal na higit sa 100 metro ang haba ay nakaunat muli sa bilis na nakikita ng mata, 200 metro, 300 metro. Sa ilang paghinga lang, umabot na talaga sa mahigit 500 metro ang haba ng katawan ni Kemengmeng. Sa oras na ito, masayang nagpapakpak ng mga pakpak si Kemengmeng sa kalangitan, na naglalabas ng mga alon ng napakalaking presyon ng hangin, ngunit ang kanyang boses ay labis na masaya, iyon na nga, ito na pala. Ito ang tunay na pagkakakilanlan ng angkan ng dragon. Sekreto. Naiintindihan ko. Hahaha. Dali, salamat, naiintindihan ko. Si Kemengmeng ay tuwang-tuwa na lumipad sa kalangitan, ngunit si Hongdali sa lupa ay nababalisa. Jumping, ano na naman ang naintindihan mo? Kung may sasabihin ka, bakit hindi mo ipaliwanag ng diretso? Kailangan ba niyang ipaliwanag sa kanya? Kahit ako naiintindihan ko. Nagulat din si Gu Feifei, ngunit mabilis niyang binago ang explain to Hongdali, talagang makapangyarihan ang Transformation Soul Stone. Hindi ba't sinabi niya noon na pagkatapos maging isang prairie wolf, naunawaan niya ang lahat ng mga gawi, katangian at katangian ng prairie wolf. Kaya sa pagkakataong ito ginamit niya ang Transformation Soul Stone para maging isang prairie na lobo. Pagkatapos niyang maunawaan ang kanyang dragon na parang lobo, lahat siya ay natural na naunawaan ang kanyang dragon. Ilang bagay na hindi niya naiintindihan noon, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat ng ito. Nanlaki ang mga mata ni Hongdali, yang planeta, sa kailaliman ng apoy. Si Anubreta, ang dakilang elder ng Flame Dragon Clan, ay nagpapahinga ng bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa isang kislap ng pananampalataya, ang kanyang buong katawan ay naging isang daloy ng liwanag at direktang lumabas mula sa kailaliman ng apoy. Sa proseso ng paglabas, ang malalaking dragon mula sa angkan ng Yanlong ay patuloy na umaakyat sa langit, at ang kanilang direksyon ay eksakto kung saan naroon si Kemengmeng sa oras na ito. Ito ay habang sila ay lumilipad, ang iba pang mga elder ng Dragon Clan ay lumapit sa tabi ng dakilang elder na si Anubreta, at nag-aalalang nagsabi, ang ganitong uri ng kapangyarihan ng dragon ay posible lamang para sa mga may kakayahang maging hari ng Flame Dragon. Lilito, sino ang talagang magkakaroon ng potensyal ng isang hari? Hindi ko alam, nasasabik na sabi ni Anubreta, ngunit ito ay isang magandang balita. Ang hari ng angkan ay malapit ng ipanganak. Posible. Ang iba pang matatanda ay tumanggo at nagsabi, na hintay na ba natin ang araw na ito? Malapit ng ipanganak.
Sa isang sandali, ang langit ay napuno ng libu-libong apoy na dragon, na sumasakop sa kalangitan at araw, at lahat sila ay lumipad patungo sa direksyon ni Kemengmeng. Kabanata 1147 Prinsesa Yanlong. Hindi nagtagal, lumipad ang mga dakilang matatanda sa lugar kung saan naroon si Hong Dali. Nang makita nila si Kemengmeng, lahat sila ay natigilan, yes, Krisnata. Mahusay na elder. Nang makita nila ang dakilang elder, biglang nahiya ulit si Kemengmeng, ako, may napagtanto na naman ako, at ang resulta ay, ayun na. Ha. Tuwang-tuwang umungal ang dakilang elder, at yumanig ang tunog sa lambak at kapatagan, magandang trabaho oo. Krisnata, hindi ko inaasahan na matanto mo ito. May potensyal ka na ngayong maging hari ng angkan ng Yanlong. Siguro ngayon, dapat kitang tawagan. Ang kanyang Royal Highness. Personal na sabi ng matanda. Sa apat na salitang ito, ang pagkakakilanlan ni Nakemengmengzin ay masasabing napagpasyahan na. Ang prinsesa ng angkan ng Yanlong. Bagamat hindi pa naaabot ni Kemengmeng ang antas ng Flame Dragon King, naniniwala ako na hanggat patuloy siyang nagsasanay, balang araw ay magiging isang tunay na hari siya. Flame Dragon King. Dakilang elder, ako. Sa totoo lang, lahat ito ay dahil sa mga pagsisikap ni Dali, ang cute pa rin ni Kemengmeng, dakilang elder, kailangan mo siyang gantimpalaan ng mabuti. Dapat. Yanlong isang miyembro ng clan na may potensyal na maging hari sa wakas ay lumitaw sa clan, na nagpasaya sa dakilang elder kaysa sa iba pa. Tumingin siya kay Hong Dali, na nakatayo sa lupa, na may sobrang malambot na mga mata, Dali, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa aming angkan ng Yanlong. Kaya ngayon, kung mayroon kang anumang mga kahilingan, maaari mong gawin ang mga ito hanggat hindi nila nilalabag ang mga prinsipyo ng moral ng aming angkan ng Yanlong. Ako. Tumingin si Hong Dali sa mga higanteng dragon sa langit at napalunok. Bumantong hininga siya at sinabing, wala akong kailangan. May pera ako, at hindi ako nagkukulang sa mga tao. Hindi, ang tinig ng dakilang elder ay lubhang matatag, nakagawa ako ng napakalaking kontribusyon sa aming angkan ng Yanlong. Hindi mo pwedeng hayaan na lang. Kailangan ka naming gantimpalaan, kaya ito ay makatwiran. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang isang tao na pinipilit ang isang tao na makakuha ng reward. Pero wala naman talaga tayong pagkukulang. Kailangan natin ng mga tao, may mga taong nangangailangan ng pera, at mayroon tayong pera. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumabas ang tinig ng hari ng demonyo, tanga, wala ka ng kailangan pa, hindi mo tatanggalin ang ulo ko. Babalik ka ba? Pagkatapos ng lahat, ako rin ang hari ng demonyo ng angkan ng demonyo, ang tunay na pinili. Ang aking ulo ay walang silbi sa akin ngayon, ngunit ang mga buto, balat, dugo, at iba pa ay lahat ng magagandang bagay para sa pagdadalisay ng mga sandata ng demonyo. Kung ayaw mo ngayon, kailan mo gugustuhin? Gusto mo bang ibalik ang ulo ng Demon King? Ito ay isang magandang mungkahi. Eto na, ito ang unang pagkakataon na narinig ni Hong Dali na may gustong gumamit ng sarili niyang ulo para pinuhin ang isang sandata ng demonyo. Naranasan ko na ngayon. Well, Great Elder, tumingin si Hong Dali sa Great Elder Anebrete sa kalangitan, inisip ko lang iyon at talagang gusto ko ang isang bagay. Iyon, ang pinuno ng Demon King, hindi mo ba ito maibibigay sa akin? Gusto kong gamitin ang kagamitan sa refining point na iyon o kung ano. Narinig ko na ito ay lubhang kapaki-pakinabang, bakit parang awkward ito? Ito ay ang pinuno ng Demon King pagkatapos ng lahat. Napakahalaga ng mga stake kaya nag-alinlangan ang dakilang elder, Master Dali, mangyaring maghintay. Kailangan pa nating pag-aralan ang bagay na ito. Habang sinabi niya iyon, ang dakilang elder Anebreta at ilang iba pang matatanda ay bumaba mula sa langit. Sa lupa, nagbago siya pabalik sa kanyang anyo ng tao, at pagkatapos ay nagsimulang bamulong, kung aalisin mo ang ulo ng demonyong hari, walang mangyayari, tama ba? Hindi ko alam. Bamulong ang isang elder, ang ulo ng demonyong hari na ito. Tayo pagkatapos ng mahigit 10,000 taon ng pagsupil, hindi pa niya ito lubos na napino. Kung ito ay ibigay, paano kung ang kanyang katawan ay lumaki muli? Posible, pero sa tingin ko si Master Dali ay mula rin sa maharlikang pamilya ng Shenlong. Kahit ang Demon King ay hindi ganoon kadaling pabagsakin, di ba? Sabi ng isa pang matanda. Bueno, hindi na kailangang pagdudahan ang lakas ng maharlikang pamilya ng Shenlong, nag-isip sandali ang dakilang elder, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, dahil pumayag ka sa kanya, hindi madaling bawiin ang iyong salita. Ibigay mo lang ito. Kumpara kay Prinsesa Yanlong, ang ulo ng Demon King ay talagang hindi ganoon kahalaga. Tama, pagkatapos ay ibigay mo sa akin, tumango ang lahat ng iba pang matatanda. Young Master Dali, ngayong nagawa na ang desisyon, agad na lumapit ang Great Elder kay Hong Dali at nakangiting sinabi, dahil interesado si Young Master Dali sa pinuno ng Demon King, kung gayon ito ay ibibigay kay Young Master Dali, at maaari din itong ituring bilang ang aming Yanlong clan na saksi ang relasyon sa inyong mga tao. Ngunit ang hari ng demonyong ito ay masyadong makapangyarihan at hindi pa ganap na namatay si Dali pagkatapos ng 10,000 taon. Well, walang problema, salamat. Great Elder. Mabilis na nagpasalamat si Hong Dali. Speaking of which, hindi naman talaga siya nag-aalala.
Anyway, ang kaluluwa ng Demon King ay ikinulong niya sa Big Prodigal System. Tiyak na walang magiging problema. Hindi bababa sa ang Big Prodigal System ay maaasahan pa rin. Ngayong napagpasyahan na, bumalik ang lahat sa Flame Abyss, at hindi nagtagal, hinayla ng 8 higanteng dragon ang kadena at hinayla ang ulo ng hari ng demonyo palabas ng Magma Pool, at pagkatapos ay lumipad palabas patungo sa isang malaking open space sa labas ng lungsod. Sa oras na ito, bahagyang nagbago ang hitsura ng ulo ng demonyong hari. Hindi ito kasing buhay gaya noong una ko itong nakita. Mukhang bahagyang naagnas, lalo na ang buhok sa ibabaw ng balat, na nasunog ng Magma Pool. My head, malungkot na sinabi ng Demon King, ilang araw na lang mula nang umalis ako, at nasunog na ng ganito. Hindi lamang nasunog, ngunit naputol din, nakangiting sabi ni Hong Dali, hindi ka maaaring sumigaw. Dapat ko bang ibalik ang ganoong kalaking ulo? Kailangan kong putulin ito sa maliliit na piraso, para mas maging komportable kapag gumagawa ng sandata ng demonyo. Lalong nanlumo ang hari ng demonyo sa pagkakataong ito. Ngunit gayon paman, nakuha ko ang ulo, at gusto ito ng hari ng demonyo. Naturally, ang kanyang tunay na layunin ay hindi lamang upang gumawa ng mga sandata ng demonyo, Dali, para sabihin sa iyo ang totoo, ang dahilan kung bakit gusto kong bumalik ang aking ulo ay may malaking pakinabang. Wala na ang aking katawan, ngunit may puso sa aking ulo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang ubod ng demonyo. Ilabas ang bagay na iyan minsan. Gamit ang ubod ng demonyo, maaari mong i-condense ang pisikal na katawan. Siya ba ay bubuhayin muli? Tanong ni Hong Dali, totoo ba? Gaano kalaki ang iyong recondensed na katawan? Kasing laki ba ito ng isang ito? Kasing laki ito ng mga tao, sabi ng Demon King, pagkatapos mong muling pagsamahin ang iyong katawan, gagawin ko. May pagkakataong mabuhay muli. Huwag kang mag-alala, hindi ako kikilos laban sa pinili ng demonyo. Sa katunayan, lubos akong natutuwa sa iyo, kaya makatitiyak ka. Huwag kang mag-alala, alalahanin muna natin ito. Kailangang obserbahan muna ni Hong Dali. Maghintay ka, huwag mong hayaang ipagkanulukan ng taong ito. Siyempre, magiging maganda rin kung maaari mong tanggapin ang isang hari ng demonyo bilang iyong alipors. Okay, pagkatapos ay mag-iisip ako ng isang paraan upang maalis ang core ng demonyo. Tinanong ni Hong Dali ang Demon King, paano ko dadalhin ang malaking ulong ito? Siyempre ay dadala ko ito sa isang spaceship. Kailangan ko pa bang sabihin sa iyo? Sabi ng Demon King. Kakaiba ang tanong ni Hong Dali. Siyempre alam ko kung paano gamitin ang spaceship para dalhin ito. Tumayo si Hong Dali, kalimutan mo na, hindi ko maipaliwanag sa iyo. Tatawagan ko ang spaceship. Kaya tinawag ni Hong Dali ang spaceship at kinuha ang ulo ng demonyong hari. Transport palayo. Dahil ang paglalakbay na ito sa Yanyang Planet ay tumatagal ng 1 linggo, hihilingin ni Hong Dali sa Demon King na magsulat ng ilang advance na kasanayan para sa demonyong eroplano sa susunod na mga araw, at pagkatapos ay pumunta sa Earth para gumawa ng mga side task kapag may oras siya. Libre at madali, napakasarap sa pakiramdam. At nang walang pakialam si Hong Dali, mahigit 100 kabataang henyo mula sa Super Theological Academy ang nagtipon din. Ang napakalaking Super Seminary Martial Arts Research Seminar na ito ay nagsimula na. Sa Super Seminary, daan-daang maliliit na sasakyang pangkalawakan mula sa iba't ibang Star Realms ang nakapark sa tarmac ng akademya, at isang malaking grupo ng mga tao, na may bilang na 10,000 ay bumaba mula sa kanila. Ang mga taong ito ay ang mga mahuhusay at makapangyarihang mga tao na pinili ng mga pangunahing Star Realm sa oras na ito. Ang ilan sa kanila ay mga estudyante ng Major Star Realm Super Seminaries, at ang ilan ay may malamig na mukha at hindi tugma sa ibang tao. Kasalukuyang natuklasan ng mga pangunahing Star Realms ang The Chosen Ones. Layunin ng mga napiling ito na nagsasama-sama sa pagkakataong ito ay lumahok sa kompetisyon ng mga napili sa Martial Arts Research Seminar na ito bilang mga napili, habang nagtatamo ng malakas na lakas, kailangan din nilang tapusin ang iba't ibang gawain. Napakahirap na gawain. At isa na rito ang Martial Arts Research Seminar na ito. Maligayang pagdating, lahat sa Shenglong Star Realm Super Theological Seminary. Dumating si Dean Fergus upang batiin siya kasama ang 3 matatanda, na sinundan ng libu-libong mga estudyante ng Super Theological Seminary. Itong Star Boundary Martial Arts Seminar ay ginanap sa Shenglong Star World. Bagamat ang Super Seminary ay nakakalat sa buong Shenglong Star, ang Tianyuan City ang pinakamalaki, kaya dahil may mga tao mula sa lahat ng Major Star Realms, sila ay natural na darating. Magtipon dito. Hello, Dean Fergus. Ang mga pinuno ng mga kolehiyo mula sa bawat Star Realm ay lumapit upang kumusta. Panahon na para sa martial arts seminar na gaganapin muli tuwing 3 taon. Patawarin mo ako sa pag-istorbo sa iyo. Haha, nasaan na? Please come this way. Bumaba lahat ng iba sa spacecraft. Nanguna si Fergus at ang 3 matatanda, habang naglalakad, nagpaalam na kami 3 taon na ang nakakaraan. Malaki ang naging pag-unlad mo sa martial arts ngayon. Nakakatuwa. Binabati kita, lalo na ang bilang ng mga napili sa taong ito. Ang martial arts seminar ay ginaganap kada 3 taon. Noong nakaraan, ang bilang ng mga napili ay iilan lamang, na itinuturing na napakahusay,
ngunit sa pagkakataong ito ang sukat ay hindi pa nagagawang malaki, na may daan-daang Star Realm na dumarating dito upang lumahok. Sinulyapan ito ni Fergus, at nalaman na nandoon talaga ang mga napili na napakabihirang sa nakaraan. Mayroong 12-dosenang mga tao, na talagang bihira. Okay lang, okay, the leaders of the major Star Realm Super Seminaries all modestly, mas madaming napili this time. Aksidente talaga. Ewan ko lang kung may mga napili sa Star Realm kung nasaan ka. Ito. Huminto saglit si Fergus, pagkatapos ay umiling ng mapagpasyang, hindi tayo masyadong mapalad sa Star Realm. Hindi pa natin ito natuklasan. Mahirap sabihin kung si Hong Dali ang pinili, gayon paman. Ang lalaki ay kasalukuyang nasa bakasyon, kaya huwag mag-alala tungkol sa kanya. Pero ayaw niya. Sa sandaling naisip ito ni Fergus, nakita niya ang isang spaceship na dahan-daang lumilipad sa kalangitan, at pagkatapos ay lumapag sa damuhan nito ay Hong Dali at iba pa ang spaceship na sinasakyan mo. Kabanata 1148 ang mga pinili. Ako ay napakabuting bata, at bumalik sila kaagad pagkatapos kong banggitin siya. Napatulala si Fergus, at talagang nagulat siya at natuwa. Nagulat ako na si Hong Dali ay makikilala ng iba pang mga napili kapag siya ay nagpakita. Ang ikinatuwa ko ay dahil nakabalik na ang lahat, dapat nandoon din si Gu Feifei. Oo naman, pagkaraan ng ilang sandali, Fergus Courtyard noong bata pa siya, nakita niya sina Hong Dali, Gu Feifei at ang kanyang team na bumababa sa spaceship na may halong galit. Mabilis na humakbang pasulong si Fergus at Bang Ulong, Dali, nandito na ang mga pinili mula sa ibang mga bituin. Dapat kang mag-ingat. Mag-ingat ka. Oh, okay. Tumanggo si Hong Dali, syempre ibig sabihin hindi siya ang napili. Pinaalalahanan ni Dean Fergo si Hong Dali na ang kanyang enerhiya ay nakatuon sa ibang mga bagay. Sa mga napili. Ang resulta ay nagulat at natuwa kay Fergus. Ang ikinatuwa niya ay hindi talaga si Hong Dali ang napili. Ang ikinagulat niya ay hindi si Hong Dali ang napili. Ngayon ang martial arts seminar ngayong taon ay mukhang magiging isang trahedya. Siyempre, naisip niya yun sa kanyang puso ngunit hindi niya masabi sa kanyang bibig. Nagpanggap si Fergus na walang pakialam at direktang gumanap bilang isang tour guide para sa mga kasamahang ito na dumating para lumahok sa martial arts seminar na ito. Kaya isang grupo ng mga tao ang pumasok sa super seminary sa makapangyarihang paraan. Ngumiti ang isang leader na namuno sa team at itinuro ang isang higanteng puno na mahigit 200 metro ang taas. Ang higanteng punong ito ay matatagpuan sa gitna ng buong super seminary. Ito ay higit sa 40 metro ang diametro, matangkad at marilag, at lubhang kapansin-pansin. Sinabi ng lalaki, "Naku, hindi ko pa ito nakita nitong mga nakaraang dekada. Ang dambuhalang puno na ito ay mas kahanga-hanga." Ngumiti si Fergus at sinabing, "Ang puno ng buhay na ito ay itinanim ng dating dekano ng ating super seminary. Ang henerasyong iyon ng puwersa ng buhay ng dekano ay napakaganda na pagkatapos itanim ang dambuhalang punong ito, ang mga bulaklak, halaman at mga puno sa ating buong kolehiyo ay yumayabong at lalong yumabong." Talaga bang kamangha-mangha ito tulad ng sinabi niya? Nandito na si Hong Dali. Tanong ni Gu Feifei sa mahinang boses, ang punong itinanim ng dating dekano. Magbibigay pa ba ito ng kapangyarihan ng buhay? Napakalakas ba nito? Siyempre, tumanggo si Gu Feifei at sinabi, lahat ng mga dean ng aming Shenglong Star Realm Super Theological Seminary ay may it is a fused life soul stone. Kung tutusin, karaniwan sa mga mag-aaral na mag-away kung sila ay malakas, kaya dapat tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Gayunpaman, ang dating dean ay ang pinakamalakas sa mga dean sa nakalipas na ilang dekada kung bakit siya nagseryoso sa mga tao. Sa pagkakataong ito ay naunawaan na ni Hong Dali. Tila ang maliit na super seminary na ito ay Crouching Tiger, Hidden Dragon, hindi simple. Akala ko noon, si Dean Fergus ay isang masamang matandang lalaki na mahilig magbiro, ngunit ngayon ay tila hindi na siya ganoon ka-simple. Habang naglalakad ang lahat, nag-uusap sila tungkol sa iba't ibang interesanteng bagay tungkol sa super seminary. Sa oras na ito, napansin ng ilang estudyante mula sa ibang mga Star Realms ang figure ni Gu Feifei at lumapit sila para makipag-chat, "Beauty, anong tawag mo sa akin? Tingnan mo ang figure mo. Tiyak na napakaganda mo. Kamangha-manghang, tama. Huwag mo akong kausapin," sabi ni Gu Feifei. "Malinaw na hindi mabait sa mga estranghero, huwag mo akong galitin. Nakita mo ba yun? Siya lang siguro ang nakakapagsabi ng ganoon kahirap. Ano ang hinihila mo?" Tumikim ang isang grupo ng mga estudyante mula sa ibang mga Star Realm, ikaw Shenglong Star Realm ay wala pa nga ang Chosen Ones. Malamang nakaupo lang ang martial arts seminar na ito. Just for the sake of watching the fun, huwag kang magagalit, ang ating alang Star Realm ay may isang hindi kapanipaniwalang Chosen One, ang isa doon na may dalang puting higanteng sword, Star 5th level na lang ang layo ng realm Yumaming. Ang tuktok ng Star Realm. Matapos pakinggan ang mga salita ng lalaki, tumingin sina Hong Dali at Gu Feifei at nakita ang isang lalaki na may malamig na mukha at isang puting higanteng espada sa kanyang likod. Sundin ang pangunahing puwersa. Maya't maya ay titingin siya sa iba pang napili na may malamig na mga mata. Dahil maaga pa, karamihan sa mga dumating ay palihim na sinusukat ang ibang mga kalaban. Lalo na sa mga napili.
Bagamat ang mga taong ito ay may napakalakas na kakayahan, kailangan din nilang kumpletuhin ang iba't ibang gawain na itinalaga ng controller ng eroplano. Obviously, itong martial arts seminar ay isa sa mga misyon ng Chosen Ones. Siyempre, hindi alam ni Hong Dali kung ano ang partikular na misyon, wala pa rin ito sa aming negosyo, nandito lang kami para panuurin ang saya. Oh, walang malaking reaksyon si Gu Feifei. Anyway, hindi siya naging masyadong bawal sa kanyang figure. Nakatingin lang siya sa lalaki ng nakangisi at sinabing, siya, ikaw ay ikaw hindi naman siya unggoy. Kung gaano siya kalakas ay walang kinalaman sa iyo. Tignan mo ang sama mo, mabubugbog siya sa ulo ng baboy. Hindi ko alam kung ulo ng baboy o hindi, nakangiting sabi ng lalaki. Isang nagmamakaawang ekspresyon, pero itong martial arts seminar sa Shenlong Star Realm ay walang chosen one. Ito na ang unang pagkakataon. Nako, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ng iyong dean. Anyway, tiyak na hindi ito magiging maganda. Iyon lang, haha. Naniniwala ka ba na papaluan kita sa ulo ng baboy ngayon? Si Gu Feifei ay halatang medyo hindi nasisiyahan nang magsalita siya tungkol sa dean, napakahigpit mo, hindi ka ba naniniwala? Napakamayabang. Tumawa ang lalaki, Farah, gusto kong makita kung paano mo ako binugbog, ha. Nang makitang kikilos na si Gu Feifei, pinigilan siya ni Hong Dali. Pagkatapos ay bamulong siya sa tainga ni Gu Feifei, Feifei, huwag ka nang gumawa ng kahit ano, mukhang medyo malansa ang bagay na ito. Hindi nakakagulat na may naramdaman siyang mali. Ordinarily the other party comes to his own land, they were guests and we were the hosts, pero kahit anong tingin mo, hindi ka dapat maging provocative sa oras na magkita kayo, at lalo na ang pangalan mo. Masasabing ikaw ang nagkukusa upang tulungan ang napili na makaakit ng puot. Ito ay medyo mali. Siyempre alam kong malansa ito, walang pakialam na sabi ni Gu Feifei, nagkibit balikat siya, gusto ko lang bugbugin ang isang tao. Okay, walang choice si Hong Dali kundi gawin ito. Gustong bugbugin ni Gu Feifei ang isang tao, ngunit hindi niya ito pinigilan. Kaunos-lunos dapat ang kahihinatnan ng taong may hamak na bibig. Ito ay naayos na. Sa lalong madaling panahon, ang lalaki ay direktang itinapon ni Gu Feifei, nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Sa simula, ang kanilang panig ay maaari lamang ituring bilang isang maliit na salungatan, ngunit hindi nila gusto. Ang masamang bibig na taong iyon sa sandaling itapon ang lalaki, ang napiling isa, si Yu Maming, na may dalang puting higanteng espada, ay tumingin dito. Nang makita niya si Gu Feifei, biglang lumubog ang kanyang mga mata at naglakad siya patungo sa gilid na ito. Ikaw ba si Gu Feifei, ang nangungunang master ng Super Seminary? Ang pinili, ikaw Maming, ay tumitig kay Gu Feifei at sinabi sa malalim na boses, talagang naglakas loob kang saktan ang aming mga estudyante mula sa Alang Star Realm, gusto kitang formal na hamanin. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, sa wakas ay naunawaan na ni Hong Dali. Ang dating karakter na, sa madaling salita, isang kanya na kumpay, ay sadyang humiling kay Gu Feifei na kumilos, upang bigyan si Yu Maming ng dahilan para kumilos. Ngunit ang ikinakuryos ni Hong Dali ay ang pagkakaroon ni Yu Maming ng komprehensibong pag-unawa sa impormasyon. Talagang alam niya na si Gu Feifei ang numero 1 master ng Super Seminary. Hiniling mo ba kay Gu Feifei na hamanin ka sa sandaling dumating ka? Ano ang kanyang plano? Hindi maganda ang ugali ko. Kung i-provoke niya ako, papatulan ko siya. Tumingin si Gu Feifei kay Yu Maming, bakit? Binugbog ang nakababatang kapatid at gusto ng amo na manindigan para sa nakababatang kapatid. Kailangan bang gawin ang paikot-ikot na mga bagay na ito? Kung ikaw, gusto kong lumaban, sabihin mo lang. Ano man ang gusto mong maunawaan, tinanggal ni Yu Maming ang higanteng espada sa kanyang likod, itinuro si Gu Feifei, at sinabi sa malalim na boses, matagal ko nang narinig na kahit na si Gu Feifei mula sa Shenlong Star Realm Super Seminary ay hindi the chosen one, ngunit ang kanyang lakas ay napakataas. Paano na? Maglakas loob ka bang tanggapin ang hamon ko? Sa oras na ito, ang paggalaw sa pagitan ng dalawang tao ay nakaalerto na sa iba. Nang makitang may magandang palabas, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid. Dumating, hindi lamang mga estudyante mula sa iba't ibang Star Realms, kundi mga pinuno mula sa mga pangunahing Super Seminary, at maging ang ilang mga napili, na dumating din upang manood ng kasiyahan. Tingnan mo, si Yu Maming, ang pinili mula sa Alang Star Realm, ay talagang hinahamon ang isang babae. Oo, talagang hinahamon ng Chosen One ang isang babae. Sobrang weird. Ano bang nangyayari? Hindi ko alam. Don't worry about so much. Manood ka lang ng palabas at manood ng palabas pero kakaiba ang figure ng babaeng ito, haha. Nagbubulungan ang lahat, at hindi nagtagal ay nakakuha din ng atensyon ang mga bagay dito kay Dean Fergus at iba pa. Bakit, magsisimula na ang laban? Dahan-daang lumapit si Dean Fergus at nakangiting nagsabi, mahigit 1 oras na lang ang natitira bago ang martial arts seminar. Bakit hindi ka maghintay? Bakit ang tense mo ngayon? Habang sinasabi niya ang mga salitang ito, lihim din siyang nag-iisip, ano ang iniisip nitong piniling hamanin si Gu Feifei ng direkta. Ordinarily wala naman dapat obvious na conflict sa kanilang dalawa, diba? Dahil hindi tayo makakalaban, kalimutan na natin.
Maingat na inalis ni Yu Maming ang higanteng espada, at pagkatapos ay dahan-daang nagsabi, ngunit ang usapin ng pagbugbog sa ating mga estudyante mula sa alang Star Realm ay natural na hindi magtatapos sa ganito. Gu Feifei, aakyat ako sa mga Diyos. Hihintayin kita sa daan, sana ay hindi mo ako bigan. Sa mga salitang ito, si Yu Maming ay sumugod sa karamihan at nawala sa isang kisap mata. Pagkaalis ni Yu Maming, lahat ng taong nanunood ay natigilan. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumabog ang buong eksena. Hindi ba? Gusto mo talagang pumunta si Gu Feifei sa daan patungo sa mga Diyos? Si Gu Feifei ay hindi ang napili, tama ba? Pumunta ba siya sa daan patungo sa mga Diyos para makahanap ng depresyon? Mahirap sabihin, hindi tanga si Yu Maming. Dapat may dahilan para sabihin niya iyon. Marahil, kung hindi, hindi lahat ay makakalusot sa daan patungo sa mga Diyos. Sinasabing si Xing. Ang pinakamataas na antas ng tuktok ng dumiin ay umabot lamang sa ika-56 na antas. Gaano man kalakas si Gu Feifei, maaari lamang niyang maabot ang tuktok sa kanyang 30s o 40, tama. Nakikinig sa mga komento ng mga tao, si Hong Dali ay nag-usisa din. Daan patungo sa mga Diyos. Ano yun? Bakit mo ito narinig sa unang pagkakataon? Palihim na hinayla ni Hong Dali ang braso ni Gu Feifei at nagtanong sa mahinang boses, Feifei, ano itong daan patungo sa mga Diyos? Bakit kanya hinihintay doon? Napakalakas ng daan na iyon. Bakit siya sumigaw ng kusa? Ito ang dahilan kung bakit ako pinupukaw ng mga tao. Ngumisi si Gu Feifei, ang daan patungo sa mga Diyos ay isang pagsubok ng lakas na kadalasang mayroon ang mga pinili. Mayroong 81 hakbang sa daan patungo sa mga Diyos, at bawat isa ay may iba't ibang pagsubok. At sa tuwing papasa ka sa 9 na hakbang, magkakaroon ka ng pagtaas sa mga kakayahan at kakayahan ng pinili. Masasabing ang landas na ito tungo sa pagiging isang Diyos ay isa sa pinakamahalagang paraan upang mapabuti ang lakas ng pinili. Ay, ang galing! Mayroon talagang isang bagay na maaaring mapabuti ang mga kasanayan at kakayahan ng pinili. Chapter 1149, Hoy, namimiss mo ba ako? Pero kalimutan mo na kung pupunta siya, ano ang kinalaman nito sa iyo? Nagtataka na nagtanong si Hong Dali, bakit kailangan mong lumahok? Hindi ikaw ang napili. Ako ba ang napili? Walang magawa si Gu Feifei na nagkibit balikat, ang landas na ito patungo sa mga Diyos ay hindi lamang mapupuntahan ng mga pinili. Maaari din itong pasukin ng mga pinili at ordinaryong tao. Hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Dali nang marinig niya ito, nakakatakot ang sinabi mo kanina. Kaya ito ay isang lugar kung saan maaaring pumunta ang sinuman. Maaari kang pumunta doon, ngunit mahirap sabihin kung aling palapag ang maaari mong marating pagkatapos na maipasa ito. Hinulat ni Gu Feifei ang kanyang mga labi, ang antas ng Star Realm ay ang threshold. Sa pangkalahatan, mabuti kung ang unang antas ng Star Realm ay maaaring umabot sa ika-9 na antas. Ang pinakamataas na limitasyon ng Star Realm ay nasa paligid ng ika-50 antas. Sobrang nakakatakot. Natigilan si Hong Dali. Ang daan na ito patungo sa mga Diyos ay inihanda para sa mga pinili. Bakit kailangang hilingin ni Yu Maming na umakyat ka rin? May kakaiba ba sa inyong dalawa? Ako at ako. Anong meron sa kanya? Ngumuso si Gu Feifei, sa totoo lang, wala lang. Pumunta lang ako sa Ascension Road para maglaro nung naboboard ako sa last martial arts seminar, and I reached the 48th level that time. Pero ang ikina-curious ko ay nakapuslit ako sa oras na iyon, paano nalaman ni Yu Maming? Ako. Gumala-gala lang ako kapag naiinip ako, at pagkatapos ay naabot ko ang ika-48 na antas. Kaya mo bang gumala ng ganoon casual? Ano pa ang maaaring mangyari? Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi, walang airtight na pader sa mundong ito. Nakita kanya noong naiinip ka at naglakad-lakad doon, at pagkatapos ay tinuring kanya bilang kanyang target. Sa pagkakataong ito gusto kong hamunin ka, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano niya sinasadyang isagawa ang isang talunan upang pukawin siya. Oo, ganoon din ang nararamdaman ko. Tumango si Gu Feifei, ang daan tungo sa pagiging isang Diyos ay hindi pa rin masaya. Oo, ang mga reward sa loob ay medyo maganda, ngunit hindi ko ito magagamit, kaya hindi ko ito mapigilan. Kung gayon ay hindi ako sasali, ngumiti si Hong Dali, walang pakialam kung manalo o matalo man lang, bunso niya na hamunin ka. Bunso mo kung tanggapin mo o hindi. Gawin natin ang sarili natin. Well, sa tingin ko rin. Tumango si Gu Feifei, pagkatapos ay kinuha ang kanyang laptop, mas mabuting tingnan ko muna ang aking mga stock. Hong Dali, itong malaking stock fan. Sa oras na ito, dinala ni Fergus ang mga bituing henyo na dumating upang lumahok sa seminar na ito upang maglibot sa akademya at tumingin sa mga tanawin, habang si Gu Feifei ay tumingin sa kanyang sariling mga stock. Si Hong Dali ay naiinip. Ngunit nanlumo siya nang biglang tumunog ang isang pamilyar na malambot na boses, Dali, bumalik ka na ba? Boses iyon ng aming Xingchen. Lumingon si Hong Dali at nakita ang isang grupo ng mga tao mula sa Tangmoxen na naglalakad patungo sa kanya. Mayroong halos 20 sa kanila sa kabuuan, at bawat isa sa kanila ay nagbigay ng iba't ibang pakiramdam sa mga tao. Malinaw na malaking pag-unlad ang nagawa sa panahong ito. Tumawa si Hong Dali at tumakbo.
Nang magkita sila, niyakap niya si Tang Moxon at tumawa ng malakas. Zengsan, ilang araw na kitang hindi nakikita. Miss mo na ako. Ha. Miss mo na ba ako? Itong masamang tao, gawin ito sa isang pampublikong lugar. Namula ang mukha ni Tang Moxon sa kahihiyan. Bumulong siya, naisip ko ito. Oo. Napakatapat ng aming Zengsan, thumbs up. Lahat ng tao ay gumawa ng maraming pag-unlad sa panahong ito, tama ba? Tumingin si Hong Dali sa paligid, oo. Mas malakas ang momentum kaysa dati. Congratulations sa upgrade, haha. Haha, young master, miss ka na namin. Si Liang ay humakbang pasulong at mahigpit na niyakap si Hong Dali, at nakangiting sinabi, salamat sa young master na nag-iisip sa amin noon at humiling sa amin na kumain ng napakaraming espiritual na prutas na may mga katangian, kung hindi ay talagang mahirap na makasabay sa bilis dito. Noon, sinasadya ni Hong Dali ang pangalan ng alibughang at dinala ang lahat sa elixir shop para kumain. Ang mga katangian ng mga natalo na ito ay tumaas ng napakabilis. Kung hindi, napakahirap makipagsabayan sa mga matatandang estudyante pagkatapos makapasok sa Super Theological Seminary. Paano ko sasabihin ito sa ibang paraan, bagaman si Hong Dali ay karaniwang walang puso, siya ay medyo matalino sa mga kritikal na sandali. Hehe, buti naman kung makakasabay ka. Agad na inibon ni Hong Dali ang kanyang paksa, niyakap sina Lin Nianwei, Lin Chuyin, Zhang Yi, at Jiang Qianzu, at pagkatapos ay sinabing may kasiyahan, ilang araw na tayong hindi nagkikita, at mas maganda kayong dalawa kaysa dati, hehe. Agad namang nahiya ang mga babae, at lahat sila ay nagtipon sa paligid ni Hong Dali ng masunurin. Bagamat hindi mabilang ang mga tao sa paligid na mainit ang tingin sa kanya, ang mga babaeng ito ay nag-aatubili na umalis pag-aari namin si Dali, walang sinuman ang pinapayagang magnakaw sa kanya. Huminto si Gu Feifei habang nakatingin sa stock market, ang asawa ng bastard na ito ay sapat na para bumuo ng isang team. Well, kung mayroong 5 tao sa isang koponan, ito ay talagang sapat. Hong Dali, nagkita tayong muli. Sa oras na ito, ang binata ay tumayo mula sa karamihan, lumakad papunta sa Hong Dali, at mahinahong sinabi, hindi ko inaasahan na mali ako sa pagkakataong ito. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Hayaan mo akong magpakilala muli. Ang pangalan ko ay Kung, Theron Star Realm Sky Chosen One, ito ang pangalawang beses na nagkita tayo, mangyaring alagaan mo ako. Hello, ngumiti si Hong Dali at nakipagkamay, hindi mo naman ako hinihiling na makipag-away sa pagkakataong ito, di ba? Napakaganda ng buhay, ngunit napaka-irritable mo, hindi ito maganda. Bukod sa pag-aaway, kaya mo akong gawin kahit ano. Ingatan mo naman ako in the future, hehe. Tayo ang alibughang anak ng bagong henerasyon. Ang pakikipag-away ay hindi natin negosyo. Nang magkamayan ang dalawa, medyo natulala ang mga estudyante mula sa ibang Star Realms na patuloy na sumilip sa paligid. Pagkatapos ng maikling katahimikan, bumulong silang lahat, tingnan mo, hindi iyon mula sa Theron Star Realm. Si Sora ba ang pinili? Kilala niya ba ang batang iyon? Mahirap sabihin, si Kung ay palaging loner, at ang kanyang lakas ay medyo malakas. Sa seminar na ito, ang lakas ni Sora ay nireranggo sa mga pinili. Top 10. Paano niya nakilala ang batang iyon? Nagkakamay sila. May malaking mangyayari ba? Sino ang nakakaalam, ngunit sa paghusga mula sa oras, ang unang Project Star ay magsisimula sa kalahating oras. Ang mga henyo sa mundo ay nakikipaglaban. Hindi ko alam kung ano ang plano ni Sora. Sa akademya, pinanood ni Bei Yuanqing si Hong Dali na nakipagkamay kay Kung, at ang kanyang mga ngipin ay nangangati sa galit, hindi ko inaasahan na ang dalawang bastos na ito ay talagang magsasama, ang kanyang lola. Namatay ang aking kapatid sa planeta ng Yanyang, malamang na sina Hong Dali at Kung ay sinusubukang patayin sila. Dapat natin silang patayin. Dati, hiniling ni Bei Yuanqing sa kanyang kapatid na si Bei Shihui na patayin si Hong Dali, ngunit nakuha niya ang masamang balita na namatay ang kanyang kapatid sa Yanyang planet. Ngayong nakikita si Hong Dali at Kung na magkasama, agad na naniwala si Bei Yuanqing na ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay ang resulta ng kanilang dalawa na nagtutulungan gayon paman, sa pagkakataong ito, si Kung ang sisisihin. Okay. Mahal na mga mag-aaral. Nang ipaalam ni Bei Yuanqing sa kanyang ama ang pinakahuling natuklasan, malakas ding sinabi ni Dean Fergus, 9:30 na. Ayon sa karaniwang mga patakaran, pagkatapos ng 30 minuto ang oras para sa unang kaganapan ng aming martial arts seminar ang Star Realm Genius Battle. Mangyaring bumalik sa kani-kanilang mga posisyon at maging handa sa alas 9:55 na matalas. Pagpasok sa totoong mundo, simulan ang labanan sa mundo. Ngayon, lahat ay na-dismiss. Sa sandaling matapos magsalita si Fergus, mayroong higit sa 10,000 estudyante mula sa lahat ng Star Realms ang naruroon, kasama ang lahat ng napili. Lahat sila ay tumungo sa kanilang mga spaceship sa Star Realm. Sa panig ni Kung, dumating din ang mga estudyante mula sa Theron Star Realm para tawagan siya pabalik. Ito ay isang binata na mga 23 o 4 na taong gulang. Dahan-dahan siyang lumakad, pumunta sa harap ni Kung, yumuko ng bahagya, at pagkatapos ay nagsabi, iyong kamahalan, ang pinili, inaanyayahan ka ng instruktor na bumalik at maghanda para lumahok sa susunod na kaganapan ng bituin. World Genius Battle.
Agad namang tumanggaw si Kung at sinabing, well, okay, let's go now. Bago umalis, tumingin si Kung kay Hong Dali at bumulong, Dali, sana manatili ka sandali. Maaari kang sumali. Mas mabuting bumuo tayo ng isang alyansa upang makuha ang pinakamataas na benepisyo. Oh, pag-usapan natin ito, ngumuso si Hong Dali, kailangan kong pag-isipan kung sasali ba ako. Sana ay makasali ka. Mahinang sabi ni Kung, ito ay isang maliit na kahilingan mula sa akin, at pagkatapos ay umalis. Ano ang mangyayari kung sasali ako o hindi? Kakaibang tanong ni Hong Dali, isang pagsubok lang, ano ang silbi ng pagsali? Hindi ako mahilig makipag-away. Bilang resulta, nagsalita si Tang Moxen at nagbago ang isip ni Hong Dali, Dali, tingnan mo kung gaano siya kaawa-awa, na itinuturing na pumatay kay Bei Shihui. Si Bei Shihui ay pinatay mag-isa, o mas partikular ng sistema, ngunit sa pagkakataong ito siya mismo ang sisihin. Sa paghusga mula sa bagay na ito oras na para tulungan siya nang siya ay bumangon. Kaya hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, okay, pumasok tayo at magsaya. Well, as expected, ang nobya niya ang nakakaintindi kay Hong Dali. Sa kabilang banda, sinundan ng binata si Kung ng kalahating hakbang sa kanyang kaliwa at nagtanong sa mahinang boses, kamahalan na pinili, bakit kailangan ding lumahok ang taong ito sa Genius Battle? Walang mga pinili sa Shenlong Star Realm, ang kanilang lakas ay malamang na nasa antas lamang ng Cannon Fodder. Lumahok man sila o hindi ay hindi magkakaroon ng malaking epekto. Tama ba? Cannon Fodder. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ngumiti si Kung, mahirap sabihin kung sino ang kumpay ng kanyan, haha. Ang Star Realm Genius Battle ay bukas sa lahat ng mga henyo ng tao. Ang ganitong henyo ay hindi lamang tumutukoy sa Star Realm Royal Family. Ang Star Boundary Royal Family ay may marangal na kapanganakan at mayaman sa mga mapagkukunan. Hindi kalabisan na sabihin na hindi bababa sa 70% ng yaman sa isang Star Boundary ay puro sa mga kamay ng Star Boundary Royal Family. Katulad sa alinmang bansa sa mundo, karamihan sa mga kayamanan ay puro sa kamay ng Star Boundary Royal Family. Puro sa kamay ng iilan. Ngunit sa kabila nito, ang mga umakyat mula sa ibaba, ay umaakyat ng paisa-isang antas, at ang mga sa wakas ay mapapabore ng Royal Family ng Star Realm ay tiyak na hindi magiging mahina. Sa makatuwid, ang Star Realm Genius War ay isang tunay na labanan sa pagitan ng mga henyo na nakawala sa pagkubkob sa mga pangunahing Star Realms, pati na rin ang mga batang miyembro ng Royal Family na lahat ay sobrang galing sa Major Star Realm Royal Family. At sa kanila, mas makapangyarihang mga napili rin ang sasali. Kabanata 1150, ano ang pinakamahalagang bagay sa magkahalong universo? Ang mga pinili ay may iba't ibang kakaibang kakayahan at galaw, at ang bawat pinili ay may walang limitasyong potensyal, masasabi pa nga na ito ay halos potensyal na maging isang Diyos. Sa makatuwid, para sa gayong labanan, ang mga pangkalahatang material na gantimpala ay hindi na gaanong nangangahulugang. Ang talagang mahalaga sa Star Realm Genius Battle ay hanggat nakikilahok ka sa labanan, o kahit na nanonood ng labanan, maaari kang makakuha ng napakahalagang mga insight. Ang ganitong mga insight ay sapat na upang gumawa ng isang hakbang pasulong ang isang henyo na nakatayo pa rin sa loob ng maraming taon. Higit pa, ang Star Realm Genius Battle ay may higit pa sa mga ganitong benepisyo. Fei, tumingin si Hong Dali sa mga estudyante mula sa iba't ibang Star Realms na nagmamadaling tumakbo pabalik sa spacecraft upang maghanda para sa labanan, at sinabing kakaiba, ito bagamat ang Star Realm Genius Battle ay mukhang napakalakas, hindi ito nasasabik sa lahat, tama ba? Nang makita ang bawat isa na tumatakbo palayo, ang kanilang mga likod ay hinampas. Siyempre, casual na sabi ni Gu Fei. Sa Star Realm Genius Battle, maaari kang makakuha ng maraming mahalagang praktikal na karanasan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa lahat ng uri ng malalakas na lalaki. At depende sa panghuling ranggo, maaari kang makakuha ng 3 pangunahing gantimpala. Ang isa ay ang gantimpala sa pera, mula sa 100 ito ay mula 10,000 hanggang 10 bilyong astral na barya. Ang pangalawa ay ang pagpasok sa eroplano ay gumuho sa larangan ng digmaan upang mag-ehersisyo. Ito ay isang eroplano, kung ano ang magandang larangan ng digmaan. Upang makakuha ng iba't ibang benepisyo, tulad ng pagpasok sa pagsasanay sa Star Alliance. Matapos marinig ang mga salita ni Gu Fei, talagang nagulat si Hong Dali sa pagkakataong ito. Ang pera at iba pang mga bagay ay ganap na walang malasakit, ngunit ang huling dalawa, ang pagpasok sa larangan ng digmaan ng eroplano ay nasira at pumasok sa Star Alliance. Walang magagandang bagay mula sa ibang mga eroplano na makikita sa larangan ng digmaan ng eroplano. Tulad ng para sa Star Alliance, kung gayon ito ay talagang isang medyo high-end na lugar. Oo nga, ipinagpatuloy ni Gu Fei ang pagpapaliwanag kay Hong Dali, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa larangan ng digmaan sa eroplano. Alam mo ba kung nasaan ang Star Alliance? Ang pinuno ng iyong pamilyang Hong, si Mr. Hong Xingyo, ay orihinal na may napakataas na talento. Pagpasok sa Star Alliance, pagkabalik, ang pamilyang Hong ay direktang magiging pinuno ng 3 malalaking pamilya. Hindi ito biro. Sa pagkakataong ito ay talagang naunawaan ni Hong Dali kung bakit balisa ang mga taong ito. Kung ganito ang labanan ng mga henyo sa mundo ng mga bituin, hindi ba't mas nakakatakot ang susunod?
Ngunit, sa pagkakataong ito ay kinukat ni Gu Feifei ang kanyang mga labi, mahirap sabihin kung ano ang ugali ng Star Alliance sa ngayon. At least alam ko na walang pinapasok sa loob ng ilang session. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa pagkakataong ito? Well, wala kaming pakialam sa pag-aaral o ano paman. Anyway, kami ay mga alibughang anak. Hindi bale, wala pa rin akong planong pumunta, nakangiting sabi ni Hongdali, Feifei, plano mo bang makakuha ng rankang? Pare-parehas lang ang pamilya natin, patuloy na binasa ni Gu Feifei ang stock, wala ka. Kung kailangan kong pumunta, hindi ko na kailangang pumunta. Oo naman. Ang marka ng pinili ni Gu Feifei ay dapat na mula sa parehong serye ng sa amin. Ang Miser System. Ngunit sa oras na ito, ang demonyong hari sa kanyang isipan ay nagsalita, dali, nagsasalita tungkol dito, kailangan mo talagang lumahok sa henyong labanan na ito. Pinakamabuting bumalik na may ranggo. Anong nangyayari dito? Kapaki-pakinabang ba para sa akin na makilahok? Kakaibang tanong ni Hongdali, sa labanan ng henyo, ang mga gantimpala ay hindi gaanong mahalaga sa akin. Siyempre walang kabuluhan ng iba. Ang susi ay pumunta sa larangan ng digmaan ng eroplano. Sinabi ng Demon King, alam mo ba kung saan ang lugar na iyon? Daan-daang milyon ng ating angkan ng demonyo ang namatay doon. Sa madaling salita, kung gusto mong pinuhin ang mga sandata ng demonyo, buhayin mo ako, at kumuha ng iba pang magagandang bagay, kailangan mong pumunta doon. Doon. Ang larangan ng digmaan ng eroplano ay palaging isang lugar kung saan dapat pumunta ang malalakas na lalaki kung gusto nilang maging mas malakas. Isa akong aliberga, at ayaw kong maging malakas, ungol ni Hongdali, walang masaya tungkol dito. Mayroon ding mga masasayang bagay. Ang hari ng demonyo ay talagang isang matandang halimaw na nabuhay ng 10,000 taon. Isang pangungusap ang nagpakirot sa puso ni Hongdali, hindi ka ba mawawalan ng kapalaran? Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung makakita ka ng isang bagay na kawili-wili sa larangan ng digmaan sa eroplano? Paano ang pagsasama ng mahika at paglilinang? Paano ang teknolohiya ng angkan ng demonyo? Paano ang mga superpower at iba pa? Nang marinig ang sinabi ng Demon King, tila talagang kawili-wili. Tumigil ka na sa pagsasalita, nagawa ko na. Direktang tumayo si Hongdali, hinayla si Gu Feifei at tumakbo palayo, bilasan mo, lumahok din tayo sa henyong labanan na ito. Pagkatapos ay pumunta sa larangan ng digmaan ng eroplano at tingnan. Bueno, ang iniisip ng iba na halos kasing hirap ng pagpunta sa langit ay ganap na naiiba kapag sinabi sa bibig ni Hongdali. Habang tumatakbo, pinaalalahanan ng Demon King, ikaw din wag kang pabaya, walang simpleng contestants, lalo na yung mga tunay na henyo at pinili. Hindi mahina. Hindi madaling manalo. Hindi naman talaga siya nag-e-exaggerate. Mayroong 100 star realm, at 100 tao lang ang pumupunta sa isang star realm. Anong klaseng tao sila? Siguradong hindi ito mahinang manok na basta-basta nagpapatalo sa grupo ng mga tao. Kahit na may mga kanyan kumpe sa loob nito, hindi magkakaroon ng marami. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa universo ngayon? Nalilitong sinabi ito ni Hongdali. Ano ang pinakamahalaga? Isip. Tanong ng demonyong hari. Mali, ngumiti si Hongdali nang may malaking kumpiyansa, ang pinakamahalagang bagay ay magkaroon ng isang grupo ng maaasahang mga talunan. Demon King. Nang ang balita ng Star Realm Genius Battle ay inilabas ni Fergus, umuwi din ang lahat ng makapangyarihang lalaki mula sa lahat ng lahi sa Shenlong Star at nagsuot ng holographic helmet. Labis na sabik ang lahat para sa labanang ito ng Astral Genius. Bagamat hindi sila makasali, at bagamat napakahigpit ng mga paghihigpit sa mga kalahok, maaari nilang panoorin ang proseso ng kompetisyon kung hindi sila lalahok. Para sa iba, ang pinakamahalagang bagay tungkol sa henyo na labanan ay upang makakuha ng ilang pangunawa sa pamamagitan ng panunood ng malakas na labanan. Ito ay tulad lamang ng mga manlalaro ng basketball na dapat manood ng mga laro ng malalakas na koponan at matuto mula sa lakas ng bawat isa upang mapunan ang kanilang sariling mga pagkukulang. Ang pagtatrabaho sa likod ng mga saradong pinto ay hindi katanggap-tanggap. Sa Bay Manor, isinuot din ni Bay Mingxian ang kanyang holographic helmet at direktang pumasok sa virtual na mundo. Ang pamilya Zhou at Zhu Yunzhou, na nagsasanay sa pag-iisa, ay tumigil sa pagsasanay, nagsuot ng holographic helmet, at pumasok sa virtual na mundo upang maghanda para panuurin ang labanan. Nakahanda na ang pamilya Hong at Hong Xingyu. Ang pinuno ng pamilyang Ye, si Ye Wuyo, ay pumasok na sa virtual na mundo at handa na. Ang mga pinuno ng pamilyang Liu. Ang pamilyang Wang. Ang pamilyang Hua. Ang mga pinuno ng mga pangunahing pamilya sa Shenlong Planet, at ang mga henyo sa ilalim ng kanilang pamumuno ay pumasok sa virtual na mundo at naghanda para panuurin ang labanan. Mga pamilya mula sa lahat ng pangunahing larangan ng bituin. Lahat sila ay na-teleport dito sa pamamagitan ng Virtual World Teleportation Array para panuurin ang labanan ng mga henyo sa Star Realm. Sa spaceship kung saan nakasakay ang mga estudyante mula sa Major Star Realms. Ang instructor na namumuno sa koponan ay naghahatid din sa mga kolehiyo kung ano ang kailangan nilang bigyang pansin pagkatapos lumahok sa kompetisyon. Alalahanin ng lahat, kinakatawan mo ang kaluwalhatian ng ating mundo ng bituin. Lahat ng narito ay ang tunay na henyo ng nakababatang henerasyon ng ating mundo ng bituin.
Halos lahat ng mga instructor ay nagsabi ng parehong bagay, ikaw ay higit sa 18 taong gulang at wala pang 25, ikaw ang ganap na pinakamalakas sa pangkat ng edad na ito. Kayo ang pinakapiling mga alagad sa ating mundo ng bituin, at syempre, ang mga mag-aaral. Pareho. Sa pagkakataong ito, wala na akong masyadong hinihiling sa iyo, ang makapasok sa top 10. Hinihiling ko lamang sa iyo na makamit ang gayong resulta. I don't have any high expectations, alam kong sobrang hirap. Oo, mentor. Sabay-sabay na sumang-ayon ang lahat ng estudyante. Sa loob ng spaceship kung saan nakasakay ang mga estudyante mula sa Theron Star Realm. Lahat, tandaan mo ito para sa akin. Tiningnan ng instructor ang mga estudyante sa ibaba, at sa tabi niya ay nakaupo ang Chosen One, kung sinulyapan ng instructor ang mga estudyante sa Theron Star World at sinabing, Your Excellency, the Chosen One, is your center. Tandaan, ito ay isang team battle, hindi ang iyong personal na performance. Hindi ka pa kwalipikado. At ang aming layunin. Ito ang nangungunang 10 sa koponan. Makinig ka. Shenglong Star Realm Super Seminary. Ipinapaliwanag din ni Dean Fergus ang mga bagay sa mga mag-aaral. Sa pagkakataong ito sa Star Realm Genius Battle, kami ay nasa ilalim ng matinding pressure. Sa oras na ito, wala na si Fergus ng mabait na hitsura niya noon. Ang kanyang boses ay mababa at paus, at walang hanggan ang momentum na nagmumula sa kanyang katawan. Ang mahinang kapangyarihan ay nagpang-inig sa puso ng mga tao. Naiintindihan. Magalang na sumang-ayon ang lahat ng estudyante mula sa Super Seminary. Mukhang may tinatago talaga ang matandang ito, tumingin si Hong Dali sa Dean. Palihim niyang sinabi, itong mga matatandang lalaki. Oo nga, wala sa kanila ang simple. Tingnan mo ang kanyang momentum. Hindi siya mas masahol kaysa kay Lolo. Ayon sa mga normal na pangyayari, ipinakilala ni Fergus ang mga patakaran sa lahat, ang henyo na labanan ng bawat sesyon, isang piniling tao ang mangganguna sa 100 ordinaryong mag-aaral na lumahok. Gayunpaman, wala pa tayong napiling tao sa Shenglong Star Realm, kaya walang lugar para sa taong pinili. Kaya ngayon, tayong mga mag-aaral ay magkakaroon na lamang ng isa. 100 tao ang ipapadala para lumahok sa labanan. Ang bawat isa sa mga ito ay maaaring lumahok sa labanan. Magtalaga ng 9 na malalapit na kaibigan na sumama sa kanila kaya ngayon, lahat ay maaaring isaalang-alang ang kanilang sariling pakikilahok. Sa orihinal, ang mga kalahok sa isang kompetisyon tulad nito ay dapat na natukoy ng maaga. Gayunpaman, dahil dumating si Hong Dali sa taong ito, hindi kailanman nagpasya si Fergus sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin siya sigurado kung si Hong Dali ang napili. Ang isa pang punto ay ang Hong Dali ay sapat na malakas upang talunin ang lahat maliban kay Gu Feifei, ngunit hindi siya makapagpasya kung lalahok o hindi. Sa huli, gumawa si Fergus ng exception at nagbukas ng pinto sa likod para sa Hong Dali. Sure enough, pagkatapos marinig ang mga salita ni Fergus, lahat ng mga estudyante ay nagkatinginan sa isa't isa dahil sa gulat. Pagkatapos ng lahat, sila ay nakikipaglaban sa ngalan ng Star Realm, at ito ay ganap na walang silbi kung sila ay hindi sapat na malakas. Kaya sa huli, ang nangungunang 10 manlalaro mula sa akademya ang napiling maglaro, at bawat tao ay pumili ng 9 na kaibigan upang samahan sila. Hindi na kailangang sabihin tungkol sa iba, hindi pa rin sila kilala ni Hong Dali. Siya mismo ang pumili ng malaking grupo ng mga natalo kahit ang 9 na pwesto ni Gu Feifei ay nakuha niya. Sa huli, nagpasya sina Hong Dali at Gu Feifei sa 9 na natalo. Si Zifa, ang killer trio ni Levi, kasama si Tang Moxon at iba pang 5 magiging asawa. Si Kemengmeng naman, talagang gusto niyang pumunta. Ang problema ay galing siya sa Dragon Clan. Bagamat babae pa rin siya para sa Dragon Clan, ang kanyang edad. Siya ay higit sa 270 taong gulang kaya hindi siya nakapunta. Bueno, nang iulat ni Hong Dali ang lahat ng mga taong ito, sa wakas ay natuklasan ng lahat na mayroon lamang 6 na lalaki sa kanyang pangkat na may 20. Ang natitirang kagandahan. End of this chapter.